Ang bonus ng aking asawa ay ibinigay lahat sa kanyang nanay, pinabayaan akong mag-asikaso ng lahat. Ako si Clarita Reyes, 38 taon na, at nagtatrabaho bilang financial director sa isang distribusyon na kumpanya. Kapag tininingnan ng mga tao ang aking buhay mula sa labas, iniisip nila na masaya ako may asawa na may matatag na trabaho, nakatira sa condominium sa Quezon City at may magandang anak na babae. Ngunit ang katahimikang nakikita nila ay isang patong-patong na pintura lamang, ang loob ay matagal nang may bitak. Ang aking asawa ay si Bernard Santos, 40 taon, nagtatrabaho bilang operations engineer. Hindi siya masamang tao, mahina lang siya. Mahina sa harap ng kanyang ina, mahina sa harap ng kanyang pagmamalaki, at mahina sa harap ng katotohanan. Ang aking biyena naman, si Aling Gina, 62 taon na, nanggaling sa Laguna, ay nanirahan sa amin dahil sa dahilang mag-aalaga ng apo. Ngunit ang pag-aalaga ng apo ay isa lamang sa kanyang dahilan, ang isa pa ay ang pagmamasid sa pera. Ang aking anak na babae ay si Luisa, 7 taong gulang. Sa murang edad na iyon ay natututo na siyang basahin ang mga mukha ng matatanda at umiwas. Ang pinakakinatatakutan niya ay ang malakas na boses. Sa tuwing nagbabago ng tono si Bernard, si Luisa ay nagsusumpo at nagkukukulot sa kanyang sarili, at sa tuwing nakikita ko iyon, may pumipiga sa aking puso. Nang hapon ng bisperas ng bagong taon, malamig ang Maynila. Sa labas ng koridor ay nagmamalakas ang amoy ng bawang at halamang pampalasa mula sa mga kapitbahay na naghahanda ng pagkain. Bawat tahanan ay abalang-abala, ngunit ako naman ay nakatayo sa loob ng aming kusina, tinitingnan ng halos walang lamang ref, at ang aking puso ay kalmado at malinaw. Hindi kami mahirap. Kaya ko namang magluto ng isang masaganang handaan para sa bagong taon. Ngunit ng araw na iyon ay hindi ko na nais maging ang taong nagdadala ng buong bigat ng kapistahan. Nais ko itong subukan kung sino sa loob ng bahay na ito ang nagtaturing na mapagmahal sa magulang ay isang tunay na responsibilidad, at sino ang gumagamit nito bilang isang dahilan lamang. Pumunta ako sa malapit na palengke at bumili ng tofu, sibuyas, maliit na atsara, ilang dahon ng pechay, at soy sauce. Pagbalik ko ay nagluto ako ng braised na tofu. Ang amoy ng kumukulo pang tofu ay parang asim na puno ng katotohanan. 7 putahe ang nakalatag sa mesa para sa aming hapunan, ang pagkain ng isang taong kumakain para mabuhay lamang. Ang maliit na mesa ay nakalatag sa gitna ng hapagkainan, katabi ng isang flower vase na puno ng pula at dilaw na gladiola na aking inarangkla ng umaga. Maliwanag ang mga bulaklak, ngunit ang hapunan ay walang pagmamalaki. Nakaupo si Aling Gina sa sofa at nanood ng telebisyon. Nang makita niyang dinalhan ko ang pagkain sa mesa, tumingin siya agad. Hindi niya tinanong kung pagod na ako. Ang unang lumabas sa kanyang bibig ay isang tanong na parang karayom. Hala, ito lang ang ating hapunan ngayong bisperas ng bagong taon? Ang mga kapitbahay ay may masarap na karne at isda. Tayo naman ay tofu at atsara. Ibinaba ko ang tray at nagsalita ng mahinahon. Nagpasya kaming magpalit ng estilo ngayong taon, mas simple, mas malusog po, Nay. Huminging si Aling Gina at iniling ang kanyang bibig. Bumalik ako sa kusina para kumuha ng karagdagang kutsara at pinggan, at narinig ko ang tunog ng pinto na bumubukas. Si Bernard ay dumating na. Pumasok siya. Ang kanyang jacket ay may kasamang hangin ng malamig na gabi. Nang makita ang mesa, tumigil siya nang biglaan ang kanyang mga mata ay lumipas sa pagkain, at pagkatapos ay tumigil sa akin na para bang ginawa ko ang isang bagay na lubhang nakakainsulto. Clarita, ano ito? Hindi mataas ang kanyang boses, ngunit matigas. Hinubad ko ang aking apron ng mahinahon. Hapunan para sa bagong taon. Hugasan mo muna ang iyong kamay at kumain na. Bahagyan ang umiti si Bernard nang may panlalait. Hapunan ng tofu at atsara para sa bagong taon, para lang sa nanay ko at sa akin ang pagkain na ito? Agad na sumama si Aling Gina sa kanya. Ang manugang ko ay malaki ang sweldo, at ganito ang pag-iimpok niya sa bagong taon pa. Tumingan ko ng tuwid si Bernard.
Nakatanggap ka ng bonus ngayong taon, hindi ba? Lumayo ang mga mata ni Bernard ng kaunti. Oo, nakatanggap. Ngunit may mga gastos na lumabas. Tumango ako. Kaya naman, ibinigay mo ang lahat sa nanay mo. Nagbago ang mukha ni Bernard. Agad na sumagot si Aling Gina. Pera ng anak ko, kanya ang magbibigay sa akin. Sa loob ng pamilya, bakit kailangan pa ng accounting? Ngumiti ako, isang ngiting wala ng kalambot. Pag-iingatan o pag-aari na niya. Mula sa loob ng kwarto ay lumabas si Luisa, yakap-yakap ang isang teddy bear. Tumingin siya sa akin at pagkatapos ay sa kanyang ama ang mga mata ay malawak. Huminga ako ng malalim. Hindi ko maaaring hayaan ang aking emosyon na dalhin ako kung saan-saan dahil ngayon ay nagpasya na akong gawin ang isang mahirap na bagay. Bernard, tinawagan ko ang asawa ko, mangyaring umupo. Nanatiling nakatayo si Bernard habang tinitingnan ako na parang tinatanggap ang isang hamon. Umupo para marinig ang sermon mo? Hindi ako nagalit. Inilabas ko ang aking telepono, binuksan ang banking app, inilagay ang screen sa mesa, at itinulak ito patungo sa kanya. Hindi ko kayo tinuturuan ng anuman, pinapakita ko lang sa iyo ang katotohanan ng iyong ginawa. Yumuko si Bernard, nagbago ang kanyang mukha. Malinaw na nakalagay sa screen ang transfer record, 225,000 piso. Tatanggap, Gina Santos. Mensahe, para sa nanay, pangbagong taon. Biglang tumayo si Aling Gina. Kaunting pera lang iyon at nagagawa mo ring magpalaki ng usapin. Ang anak na nagbibigay sa nanay sa bagong taon ay may kagandahang loob, ang manugang na tumatalo sa biyenan ay walang modo. Tumingan ko ang babae ng mahinahon. Naiintindihan ko po iyon. Ngunit naiintindihan ko rin ang kasabihang may ari-ari ang itinanim, ibabalik sa pamamagitan ng pagmamay-ari. Lumingon ako kay Bernard at ang aking boses ay naging mas malamig. Hindi kita pinagbabawal na magmahal sa iyong ina. Ngunit ang pagmamahal sa ina ay hindi dapat ibig sabihin ay hangganin ang ating pinagsamang pera at ipasanin ang lahat ng gastos sa iyong asawa, at pagkatapos ay bumalik at sisihin ang asawa dahil nawala ang iyong mukha. Namumula si Bernard nang nagsalita. Paano mo nasabi ang ganyan? Ginagawa mo ba akong kahiya sa harapan ng aking nanay? Inilapag ko ang aking kamay sa mesa. Ang bawat salita ay tulad ng pako na itinutulak. Hindi ikaw ang ginagawa kong kahiya, ikaw ang sariling gumagawa nito. Nag-iisa ka sa kahihiyaan nang pinili mong manahimik habang hinahatulan ng iyong ina ang iyong asawa at nang pinili mong pera ng iyong pamilya para bilhin ang iyong sariling papuri. Sa likuran, bahagyang umiyak si Luisa. Narinig ko ito at may tumik sa aking puso, ngunit hindi pa rin ako lumingon. Naiintindihan ko na kung magiging malambot ako ngayon, magiging malambot ako magpakailanman. Inangat ko ang isang silya at umupo nang nakaharap sa mag-ina. Ang maliit na tray ng tofu ay nasa gitna ng mesa, maliit ngunit parang isang salamin. Inilantad nito ang isang katotohanan. Sa bahay na ito, hindi ako nagkukulang ng pera, nagkukulang ako ng paggalang. Umupo ako ng tuwid hindi para manalo o matalo, kundi para hindi manginig. Tinitingnan ni Bernard ang screen ng telepono at pagkatapos ay itinangad ang ulo at tumingin sa akin tulad ng pagtingin sa isang estranyo. Si Aling Gina naman ay nakatayo nang nakabraso ang kilos ng isang taong sanay na mag-utos sa loob ng bahay. Itinaas ng babae ang kanyang baba. Bakit mo inilabas iyon? Mag-asawa kayo at ina-audit mo ang iyong sariling asawa. Narinig ko ang salitang audit at halos natawa. Nagtatrabaho nga ako sa finance, totoo na nag-a-audit ako. Ngunit hindi ko kailanman gustong i-audit ang aking sariling kasal. Sila lamang ang nagtulak sa akin sa ganitong estado. Tama ka, sagot ko. Ang mag-asawa ay hindi dapat mag-audit sa isa't isa. Ngunit kung hindi mo susuriin ang mga bagay, hindi mo malalaman kapag naloloko ka na pala. Sumabak si Aling Gina, ang boses niya ay tumaas. Niloloko. Pera ng aking anak, ibinigay niya sa akin. Ang isang matandang ina, gaano ba naman ang halaga nito sa inyo? Ang manugang na maingay ay magbibigay ng masamang halimbawa sa anak niya. Lumingon ako kay Luisa. Ang bata ay nakatayo sa tabi ng pintuan ng kwarto, yakap-yakap ang teddy bear,
at ang mga labi ay mahigpit na nakakipit. Hindi naiintindihan ng bata ang tungkol sa pera, ngunit naiintindihan niya kung sino ang nagtatalo sa sino. Nagsalita ako ng mababa para marinig ng bata. Luisa, pumunta sa kwarto at mag-drawing, anak. Tumango ang bata. Tumingin siya sa akin ng isang sandali, pagkatapos ay mahinahon na lumakad papasok at isinara ang pintuan. Naghinga ako ng malalim pagkasara ng pintuan. Hindi ko gustong marinig ng aking anak ang mga salitang magtatago sa kanyang alaala pag malaki niya. Lumingon muli ako, at ang aking boses ay patuloy na mahinahon. Bernard, nagbigay ka ng 225,000 piso sa iyong nanay. Hindi kita pinagbabawal kung iyon ay iyong sariling pera. Ngunit ito ay pera na lumabas mula sa ating pinagsamang kayamanan bilang mag-asawa. Ang kailangan ko ay ang iyong pahintulot at transparency. Nagngisi si Bernard ng mapanghamak. Transparency, malaki ang kinikita mo at ipinagmamalaki mo ito. Bakit hindi ka nagbigay sa iyong sariling nanay din? Kaya mo iyon? Tumango ako ng kalmado hanggang sa nagulat pa ako sa aking sarili. Nagbigay na ako, natigilan silang dalawa. Nagpipigil ang mga mata ni Aling Gina. Anong sinabi mo? Hindi ako sumagot sa paraan ng pagtatalo. Sinabi ko lamang ang katotohanan. Nagpadala ako ng 60,000 piso sa aking nanay para sa kanilang pagdiriwang dahil iniisip ko na ang bawat isa ay may responsibilidad sa kanyang sariling pamilya. Iyon ang tamang pamamaraan, hindi ba? Nahirapan si Bernard at pagkatapos ay sumabog. Ginagawa mo ba ito para gantihan ako? Tumingan ko siya ng tuwid. Hindi. Ginagawa ko ito para sa patas na paraan, at ang pagiging patas ay hindi paghihiganti. Sinalo si Aling Gina ng maingay habang tinatampal ang mesa, pagiging patas. Ang babae na nagpakasal ay sumusunod sa pamilya ng asawa, ang pera ay kailangan pang prioridad sa panig na ito. Mahinahon ko itong sinabi. Kaya naman ang bahay ng aking asawa ay tahanan, ngunit ang bahay ng aking pamilya ay mga estranyo. Natikim ng biyenan ang kanyang sariling tugon, namumula ang mukha niya. Hindi ganoon ang ibig ko, ngunit ang babae ay dapat marunong sumunod. Itinaas ko ang aking kilay ng bahagya. Sumunod o magtiis. Sumabak si Bernard, sinisikap na dalhin ang usapan sa moral para hindi siya matalo. Nagbibigay ako sa nanay ko dahil nagpapalaki niya ng mabuting anak at ang pagbubukas mo ng ganitong usapan ay nagpapahiya sa akin. Huminga ako ng dahan-dahan, ang bawat salita ay malinaw at sapat, natatakot ka sa kahihiyan, ngunit hindi ka natatakot na mahirapan ang iyong asawa at anak. Gusto pang magsalita ni Bernard, ngunit itinaas ko ang kamay ko. Sandali, hayaan mo akong magsalita gamit ang mga numero at pagkatapos ay maaari kang mangusap ng kahit ano. Pinuksan ko ang notes sa aking telepono, hindi ito inihanda ko para gawing malaki ang usapin, kundi dahil maraming beses na iniangat ko ito ng pasalita at sinabi nilang nagsinungaling lang ako. Ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Ang monthly payment ng ating condominium ay 20,000 piso. Magkano ang ibinabayad mo, Bernard? Tumahimik si Bernard. Minsan nagbabayad ako, minsan abala ako. Tumango ako. Nakatalaan ko ito. Sa nakalipas na 24 na buwan, nagpadala ka sa akin ng 6 na beses lamang kabuuan ay 42,000 piso. Nagulat si Aling Gina. Nagbibigay sa iyo ng pera ng personal ang aking anak, bakit hindi mo pinagkukuwentuhan iyon? Ngumiti ako. Kung tunay na nagbigay ng cash, pakiusap na sabihin sa akin kung kailan at magkano para makapagpasalamat ako. Natahimik si Aling Gina. Nagpatuloy ako. Ang kuryente, tubig, internet at parking humigit kumulang 4,000 piso bawat buwan, babayaran ko. Ang tuition at karagdagang English class ni Luisa, 5,500 bawat buwan, babayaran ko. Ang mga regalo at pangako para sa panig ng pamilya mo noong nakaraang taon, kabuuan ay 47,000 piso. Babayaran ko. Nairita si Bernard. Bakit mo binabanggit ang lahat ng ito? Sino ang nagbabayad ng lahat ng gastos sa tahanan na ito? Tumingan ko siya ng mahinahon. Sino nga? Kung pareho tayong nagdadala ng bigat, baguhin mo ang record. Nagpatuloy ako.
Kung dalawa tayo ang nagdadala ng responsibilidad bilang mag-asawa, ngunit ikaw ay nagdadala lamang ng salitang paggalang sa magulang, habang ako ang nagdadala ng lahat ng iba pa. Nagngit-ngit si Aling Gina. Kaya gusto mong ibalik ang 225,000? Nagastos ko na iyon. Hindi ko agad tinalakay ang pagbabalik ng pera. Nagsalita ako ng isa pang pangungusap banayad, ngunit parang talim. Hindi ko tinatanong kung ano ang ginastos ninyo. Tinatanong ko nang nahihirapan akong pamahalaan ang lahat para sa tahanan na ito. Nagsipag-isip ka ba kahit minsan na ako rin ay isang tao at hindi lamang isang ATM machine? Nanigas si Bernard nang marinig iyon, ngunit naabot siya sa masakit na lugar. Huwag kang mag-overdramatic, malaki ang kinikita mo, kaya normal lang na ikaw ang mag-asikaso. Ang lalaki ay may mas malalaking responsibilidad. Tumingan ko siya at itinaas ang kilay. Ang malaking responsibilidad ng lalaki ay ang ibigay ang pera sa kanyang ina at pagkatapos ay pumunta sa bahay para punahin ang lutuin ng asawa. Nang matapos ko ang pangungusap na iyon, namutla ang mukha ni Bernard. Sumigaw si Aling Gina. Walang modo. Ang manugang ay bisita sa bahay ng asawa, naaalala mo ba iyon? Inilabas kita rito at dapat kang magpasalamat. Narinig ko ang salitang inilabas at biglang lumamig ang loob ko. Tumingan ko ang aming kondominium, ang lugar na aking binabayaran ng installment bawat buwan. Binibilang ang bawat sentimo ng interes sa bangko at ito ay biglang tinatawag na inilunsad nila. Tumayo ako nang hindi sumisigaw. Nagsalita lamang ako tulad ng isang taong nagsasara ng isang account. Nagpapasalamat po ako sa 280,000 pisong down payment noong una. Ngunit huwag ninyong kalimutan na ang natitira ay pawis ko. At mula ngayon, gusto ko pong huminto sa pagpapasalamat sa paraan ng pagiging pinagsamantalahan. Tinampal ni Bernard ang mesa, nang malakas ang baso ng toyo ay nayanig at halos mahulog. Tumingan niya ako nang namumula ang mata sa galit. Clarita, ginagawa mo akong kahiya sa harapan ng aking nanay. Yumuko ako at kinuha ang mga chopstick na nahulog sa mesa at isinauli ang mga ito. Nang tiwid sa maliit na platito, ang boses ko ay mababa ngunit matatag. Hindi ka ko ginagawang kahiya, Bernard. Nawala na ang iyong mukha nang pinili mong manahimik habang pinagsamantalahan ng iyong ina ang aming pamilya at nang pinili mong pera ng iyong asawa para bilhin ang iyong sariling reputasyon. Naging makapal ang hangin sa loob ng tahanan. Mararamdaman ko ng malinaw kailangan ng isa pang tirik ng apoy para sumabog ang lahat. At alam ko na ang tirik na iyon ay nasa pagmamalaki ni Bernard. Biglang tumayo si Bernard, ang upuan ay bumagsak sa tile ng malakas, isang tunog na nagbibigay ng kinakabahang pakiramdam. Bago pa man ako makapagsalita, sumigaw na siya ng malakas. Napakagaling bagong taon at nagtatangkang siraan mo ako. Sumugod din si Aling Gina, itinuro ang daliri sa aking mukha. Ang boses niya ay tumaas. Ang tahanan na ito, kung wala kami ni anak ko, wala kang karapatan. Ang babaeng matapang ay magdudulot ng kahirapan sa sarili niya sa hinaharap. Tinitingnan ko sila at biglang naramdaman ang isang bagay, para akong nakatayo sa harap ng isang malakas na gilingan at habang nagpapaliwanag ako ay lalong dudurugin. Hindi na ako makikipagtalo, na natili akong nakatayo at inilagay ang aking mga kamay sa gilid ng mesa para hindi manginig. Biglang inangat ni Bernard ang aking telepono, ang screen ay nag-ikot sa kanyang kamay. Gusto niyang isara ang banking app, para bang ang pagsara nito ay siyang pagsara rin ng katotohanan. Tigilan mo na ang pananakot gamit ang pera. Tumingan ko siya ng tuwid. Hindi ako nagbabanta, titigil lamang na akong hayaang lokohin ang aking sarili. Ang pangungusap na iyon ay parang nahulog na langis sa apoy. Sumigaw si Bernard. Niloloko kita. Asawa mo ako. Narinig ko ito at naramdaman ko ang isang uri ng kalungkutan, hindi kalungkutan ng galit, kundi kalungkutan ng pagod sa isang taong hindi kailanman makikilala ang kanyang sariling pagkakamali. Bago pa man ako makapagsalita, ang kamay niya ay kumaway ng malakas. Ang mesa ay nabuhat at nahulog, ang platito ng tofu ay nakakalat sa sahig, ang toyo ay kumalat ng itim, ang sabaw ay nabuhos, ang mga gulay ay nadikit sa laylayan ng carpet, ang mga kutsara ay nagkalat,
at ang isang mangkok ay tumama sa paa ng mesa at nawasak. Ang tunog ng pagbasag ay parang pumutol ng isang bagay na tinatawag na kapayapaan ng tahanan. Natulala ako ng isang saglit at kaagad pagkatapos, ang pag-iyak ni Luisa ay lumabas mula sa kwarto tulad ng tunog ng alarm sa sunog. Nanay! Nanay! Tumakbo si Luisa palabas, nakapaa, magulo ang buhok at namumula ang mga mata. Hindi niya nakita ang mga basag na bagay o ang tofu sa sahig. Nakita niya lamang ang mukha ng kanyang ama na puno ng galit at ang kanyang lola na sumisigaw. Agad na tumakbo si Aling Gina patungo kay Luisa, niyakap ang bata at nagsimulang magsalita habang tinutumbok ang likuran ng bata. Walang nangyayari ang nanay mo ang gumawa ng gulo. Tama ang pinagalitan ng tatay mo. Narinig ko iyon at lumamig ang aking gulugod. Ang mga bata ay tulad ng puting papel, isinusulat ng mga matatanda ang kanilang mga salita at iniingatan ng papel ang lahat. Lumapit ako, ang boses ko ay mahigpit na pinigilan. Huwag po ninyong sabihin iyon sa harapan ng bata. Lumingon si Aling Gina sa akin, ang mga mata niya ay nagliliwanag. Ano ang gusto mong sabihin ko? Ginawa mong kahiya ang iyong asawa at dapat pa ba kitang purihin? Yumuko si Bernard para kunin ang basag na mangkok, inihulog ito sa basurahan ng malakas, at pagkatapos ay lumingon at itinuro ang kamay sa magkalat na sahig. Tingnan mo ang ginawa mo sa tahanan na ito. Linisin mo ito at humiram ng pera para mabili ang mga bagay para sa handaan. Walang handaan para sa bagong taon, huwag mong asahang makapagdiriwang. Tumingan ko siya, gusto kong itanong kung sino ang talagang sumira sa tahanan na ito. Ngunit ang lalamunan ko ay naminto hindi dahil sa takot, kundi dahil naiintindihan ko na walang silbi ang pagtatanong. Yumuko ako at nagsimulang pulutin ang mga basag na piraso, hindi dahil sa utos, kundi dahil hindi ko gustong matapakan ni Luisa ang mga iyon. Habang iniangat ko ang isang maliit na piraso ng mangkok na parang talim, isang maliit na pagtapak lamang, ang isang pulang guhit ng dugo ay lumitaw sa dulo ng aking daliri. Hindi marami ngunit sapat para magulat ako. Ang dugo ay tumalab sa balat at mainit ang pakiramdam. Tinitingnan ko ang maliit na guhit at nang sandaling iyon ay naramdaman ko na ito ay kahalintulad ng aking buhay sa tahanan na ito. Ang maliliit na sugat ay naroroon araw-araw, unti-unting nagiging ugali na. Nakita ni Luisa na dumudugo ako. Ang bata ay umiyak. Nanay, masakit ba? Dali-dali kong ibinago ang posisyon ng aking kamay para itago ito. Sinubukang ngumiti. Wala, anak, hindi sinasadya lamang ng nanay. Ngunit hindi tumingin si Bernard sa guhit. Tinitingnan niya ako, gamit ang mga mata ng isang taong nananalunan dahil natahimik na ang kabila. Nakita mo? Para saan pa ang pagtatalo? Ang babae ay kailangang medyo malambot, sinabi naman ito ng aking nanay. Tumayo ako nang may dugo pang dumudulo. Kumuha ng tissue paper at binalot ang daliri ng pansamantala. Tumingan ko si Bernard ng tuwid. Ang boses ko ay mababa ngunit malinaw. Alam mo ba kung ano ang itinuro mo sa iyong anak ngayon? Nagulat si Bernard at agad na nagsalita ng may galit. Huwag mong isangkot ang bata. Tumango ako. Isinangkot ko ang bata dahil ikaw mismo ang nagkuha sa kanya papunta rito. Mahigpit na iniyakap ni Aling Gina si Luisa na para bang natatakot na kunin ko ang bata. Lumingon si Luisa sa akin, ang mga mata ay puno ng pagmamakaawa. Naramdaman ko ang isang tibok ng sakit sa puso ko. Sa oras na iyon, sa aking isipan ay biglang lumabas ang lumang kasabihan. Kapag nagalit ang asawa, kailangan ng katapatan ng asawa. Ngunit pagkatapos ay may isa pang kasabihan na mas malakas na pumasok. Minsan ay pagtitiis, 100 beses na kahihiyan. Masyadong matagal na akong nanahimik at ang kahihiyang iyon ay ngayon ay bumababa sa ulo ng aking anak. Lumakad ako patungo kay Bernard, hindi sumisigaw, hindi umiiyak. Nagsalita ako tulad ng isang taong nagsasara ng isang kaibigan. Bernard, mula ngayon ay hindi na ako tatahimik pa. Titigil na akong magtiwala. Ngumiti ng mapanghamak si Bernard, isang ngiti para itago ang kanyang kaguluhan. Pananakot na naman ng annulment? Para kang sino?
Tumingan ko siya ng isang segundo at pagkatapos ay lumingon. Hindi na ako magtatalo pa tungkol sa tama o mali. Lumakad ako ng diretso sa kwarto at isinara ang pinto. Sa loob ng kwarto, mahinahon ang lahat, ang tanging maririnig ay ang musika ng bagong taon mula sa telebisyon sa sala, masaya ngunit napakaingay para sa aking tenga. Binuksan ko ang drawer sa ilalim ng kama. Ang maitim na maleta ay naroroon mula pa parang isang kaibigan na naghihintay. Hinila ko ito, palabas ang tunog ng gulong sa sahig ay mahinahon. Ang aking daliri ay nanakit pa, ngunit hindi ko na nararamdaman ang sakit. Binuksan ko ang aparador at hindi pinili ang magagandang damit, pinili ko ang mga praktikal na damit. Ilang pangkaraniwang damit, mga mahahalagang dokumento, health card ni Luisa, ilang gamot para sa emergency. Mabilis ang aking mga galaw tulad ng isang taong ilang daang beses na nag-practice nito sa kanyang isip. Sa labas, ang boses ni Aling Gina ay patuloy na malakas. Ganyan talaga ang manugang gumawa ng gulo at nagtatago sa kwarto. Ang anak ko ay nagdurusa dahil sa kanya. Malakas na pinukpok ni Bernard ang pinto ng kwarto. Clarita, lumabas ka. Hindi tapos ang lahat dahil lang sa pagpasok mo sa kwarto. Nanatili akong nakatayo sa gitna ng kwarto at huminga ng malalim. Lumapit ako sa dresser at binuksan ang maliit na drawer. Isang puting papel bago pa ang gilid ay naroroon, patag at maayos. Kinuha ko ito at pinulot tulad ng pagpulot sa aking sariling likuran na masyadong matagal na yumuko. Binuksan ko ang pinto ng kwarto. Nakatayo si Bernard doon, namumula ang mukha. Si Aling Gina ay nasa likuran niya. Ang mga mata ay tulad ng patalim. Hindi ko sila tiningnan. Tumingan ko si Bernard at iniabot ang papel sa kanyang harapan. Pirmahan mo ito. Nagkidat si Bernard. Ano iyon? Ang sagot ko ay malinaw. Ang bawat salita ay parang bato na nahuhulog sa sahig. Petisyon ng annulment. Ang salitang annulment ay nanatili sa aking kamay, puting papel, malamig na katotohanan. Tinitingnan ni Bernard ang papel tulad ng pagtingin sa isang bagay na hindi niya maiintindihan. Nagkidat siya ng maraming beses at pagkatapos ay sinubukang ngumiti ng may pagkukunwari. Kailan mo ito sinulat? Hindi ko ito agad sinagot. Inilagay ko ang petisyon sa mesa sa tabi ng gladiola. Ang mga pulang bulaklak ay maliwanag, ang papel ay maputi, tulad ng isang malinaw na kontrast. Pirmahan mo, sinabi ko muli. Ang boses ko ay ordinaryo, parang hinihiling sa kanya na pumirma ng isang resibo. Pirmahan mo para maging maayos ang lahat. Kinuha ni Bernard ang papel at tiningnan ang mga linya habang mas marami siyang nababasa, lalo namang pumupula ang kanyang mukha. Tumingan niya ang papel at pagkatapos ay ako. Nagsulat ka rito ng mga bagay tungkol sa pera at kahit ang tungkol sa pagpapalaki ng bata. Nababaliw ka ba? Agad na sumulong si Aling Gina. Kinuha ang papel mula sa kamay ni Bernard. Hindi niya ito binasa, pinunit niya ito, isang piraso, at pagkatapos ay isa pa. Ang papel ay biglang nahati sa maraming piraso, lumipad ang mga ito at nahulog, nakahaluin sa toyo na hindi pa nailinis sa sahig. Sumigaw si Aling Gina, annulment? Sa bagong taon, at nagpapakita ng ganitong sirko. Lumabas ka sa tahanan na ito, at huwag nang bumalik. Tinitingnan ko ang mga pirasong papel na nahulog. Ang pagpunit ng papel ay madali. Ang pagbabago ng kahirapan ay hindi. Tumingan ko si Bernard ng mahinahon. Kung ayaw mong pirmahan dito, walang problema, i-print ko muli ang petisyon. Hindi iyon isang issue. Ang tanong lamang ay gaano kakatagal na hahayaang mapunit ang iyong sariling dignidad. Nagsimulang sumawalay si Aling Gina tulad ng isang taong nagsisikap na hawakan ang isang bagay na kumukupad mula sa kanyang mga kamay. Gusto mong kunin ang apo ko. Sabihin ko sa iyo ngayon na ang anak ay dapat manatili sa panig ng ama, ang bahay ng nanay ay hindi sapat. Mahinahon kong tumingan siya. Huwag pong talakayin ang karapatan sa anak batay sa kung sino ang mas malakas. Ang hukuman ay tinitingnan ang kondisyon. Mayroon akong matatag na kita, may suporta ng aking pamilya at maayos na kapaligiran. Sa panig naman dito, pasensya na. Ngunit ang kapaligirang puno ng sigawan at pananakot sa harapan ng bata ay isang malaking kawalan. Sumigaw si Aling Gina. Binabatikos mo ang aking pamilya.
Mahinahon ko itong sinabi. Walang sinuman ang nagbabatikos ng higit sa kanilang sariling mga kilos. Lumingon ako kay Bernard ng mahinahon. Kung sinabi ng nanay mo na ang bahay na ito ay ibinigay ng inyong pamilya, paliwanag mo sa akin kung sino ang nag-sign ng loan contract? Sino ang nagpadala ng pera sa bangko bawat buwan sa nakalipas na maraming taon? Hindi makapagsalita si Bernard, agad na sumabak si Aling Gina. Noon ay nagbigay kami ng 280,000 piso para sa down payment. Kung wala kami, paano ninyo mabibili iyon? Tumango ako ng tapat. Tinatanggap ko ang 280,000. Hindi ko itinatanggi ang ambag ninyo. Ngunit ang natitirang higit sa 2 milyong piso, kasama ang interes ng bangko, sino ang nagbayad? Tumahimik si Aling Gina. Si Bernard din ay tumahimik. Kung magtutungo ang usapan sa hukuman at hahatiin ang ari-arian, magiging malinaw kung sino ang nag-ambag ng magkano. Nagbago ang mukha ni Aling Gina, ang dating kasiyahan ay biglang nawala. Tumingan niya ako ng may galit. Binabanta mo ba kami? Mahinahon kong sumagot. Nagsasalita ako ng batas. Agad na sumabak si Bernard, ang uri ng taong pinilit na harapin ang katotohanan ng biglaan. Batas. Palagi na lang ang batas para sa iyo sa tahanan na ito. Ako ang asawa, ang aking salita ang pinakamataas. Narinig ko ito at mahinahon kong sinagot. Narinig ko. Ngunit ang iyong salita ay hindi nagbabago ng katotohanan ng record ng transaksyon. Sa kalagitnaan ng lahat ng ito, naramdaman ko ang aking sarili na lumayo mula sa talakayan at nagpasya. Kung ako ay nagpapatuloy ng pag-aaway sa sala, lahat ay magiging mas masama at hindi ko gustong makita ng aking anak ang lahat ng ito. Nagsalita ako kay Bernard ng mababa ngunit malinaw. Kung may gustong sabihin, sabihin mo sa akin. Huwag mong isangkot ang ating anak. Pagkatapos ay lumakad ako patungo kay Luisa. Ang bata ay nakatayo sa lapat ng pintuan ng kwarto, yakap-yakap ang teddy bear. Tinitingnan niya ako at pagkatapos ang kanyang ama, ang mga mata ay malawak. Nagsalita ako ng mahinahon. Luisa, bumalik sa kwarto at mag-drawing. Tawagin ka ng nanay pagkatapos. Tumango ang bata. Ngunit bago pumasok, tumingin siya sa kanyang ama at nagsalita ng mababa. Tatay, huwag nang sigihin si nanay. Ang pangungusap na iyon ay parang isang tibok ng paa na natamaan ang puso ni Bernard. Tinitigan niya ang kanyang anak, ang mga kamay ay nakabukas pa rin sa ere. Tumingan ko si Bernard sa oras na iyon, nakita niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang kanyang anak ay pumili ng may ingat, hindi dahil sa pagpapabor, kundi dahil sa takot. Bahagya na lumuwag ang hawak ni Aling Gina sa bata. Dali-dali kong inakay si Luisa sa loob ng kwarto. Pumasok ako sa kwarto kasama si Luisa. Nilagyan ko siya ng manipis na jacket at isinuot ang kanyang sapatos. Magpapalit tayo ng lugar ng tirahan ngayong gabi, anak. Mas tahimik, nagtanong si Luisa ng mahinahon. Uuwi ba tayo sa lolo't lola? Tumingan ko ang anak ko ng may ngiti. Bukas. Ngayon, maghahanap tayo ng lugar kung saan makakatulog ka ng maayos. Sa labas, nagpatuloy ang boses ni Aling Gina. Ganyan talaga ang gawa ng manugang gumawa ng gulo at nagtatago sa kwarto. Ang aking anak ay nagdurusa dahil sa kanya. Malakas na pinukpok ni Bernard ang pintuan ng kwarto. Clarita, lumabas ka. Hindi tapos ang lahat. Kinuha ko ang aking bag, naglagay ng mga mahahalagang papeles, health card ni Luisa, ilang gamit at kaunting damit. Ginawa ko ito ng mabilis at tahimik tulad ng isang taong matagal na naghanda para dito. Pagkatapos ay binuksan ko ang pintuan ng kwarto. Nakatayo si Bernard doon, namumula ang mukha. Tumingan ko siya ng tuwid at nagsalita. Kung may gustong sabihin, sabihin mo sa akin, huwag kasangkutin ang anak. Nagsalita si Bernard ng may galit. Dinalhin mo ang anak ko at lahat ng kailangan mo para sa isang bagay na ginagawa mong malaki ngayon. Nagsalita ako ng malinaw. Hindi ko dinadala ang ating anak para matagalan, pinoprotektahan ko siya mula sa kapaligirang may sigawan ng mga matatanda. Sinubukan ni Aling Gina na pigilan ang pintuan. Huwag mong dalhin ang aking apo, mananatili siya rito. Nagsalita ako ng mahinahon ngunit may katiyakan. Aling Gina,
Ang usapin kung sino ang mag-aalaga ng bata ay matutukoy ng hukuman. Wala kayong karapatang gamitin siya bilang pang-akit. Natigilan si Aling Gina nang marinig niya ang kanyang pangalan sa halip na nanay, parang bigla siyang nahugasan ng tubig. Si Bernard din ay napatigil, parang ang dating salita na lagi kong ginagamit ay biglang naitanggal sa loob ng 1 segundo. Sumigaw si Bernard. Nangahas kang igalang ang aking nanay ng ganyan. Ngumiti ako ng mahinahon. Hindi ako nangiinsulto, titigil na lang akong magpanggap. Pagkatapos ay lumakad ako patungo sa aking bag. Inangat ito at lumabas sa sala. Clarita, kung lalabas ka sa tahanan na ito, mawawalan ka ng lahat. Ang bahay na ito ay ibinigay ng aking nanay at ikaw ay nakatira lamang dito. Narinig ko ang mga salitang iyon at may kumiskis sa aking dibdib, hindi ng sakit, kundi ng katiyakan. Tumingan ko ang aming kondominium, ang lugar na aking binabayaran ng installment bawat buwan, binibilang ang bawat sentavo ng interes at nagsalita ng mahinahon. Kung ang bahay na ito ay ibinigay ng iyong nanay, paliwanag mo sa akin kung sino ang nag-sign ng loan contract, sino ang nagpadala ng pera sa bangko bawat buwan. Gusto pang magsalita si Bernard, ngunit hindi na lumabas ang mga salita. Agad na sumabak si Aling Gina. Noon ay nagbigay kami ng 280,000 para sa down payment. Kung wala kami, paano ninyo mabibili iyon? Tumango ako ng tapat at malinaw. Tinatanggap ko ang 280,000, hindi ko itinatanggi ang ambag ninyo. Ngunit ang natitirang higit sa 2 milyong piso, kasama ang lahat ng interes ng bangko, sino ang nagbayad nito? Kung hahatiin ng hukuman ang ari-arian, magiging malinaw kung sino ang nag-ambag ng magkano. Nagulat si Aling Gina. Binabanta mo ba ako? Mahinahon ko itong sinagot. Nagsasalita ako ng batas. Nagalit ng husto si Bernard, ang uri ng taong pinilit na harapin ang katotohanan. Batas at regulasyon sa tahanan na ito. Ako ang asawa, dapat kang sumunod sa akin. Tumingan ko siya, at pagkatapos ay tumingan si Luisa. Ang bata ay nanginginig, ang kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng baro ng kanyang lola. Sa oras na iyon, naiintindihan ko na kung magpapatuloy ako ng talakayan sa sala, lahat ay magiging mas masama. Hindi ko gustong nakikinig ang aking anak sa mga sumbong at pananakot. Nagsalita ako kay Bernard nang mababa, ngunit malinaw. Kung may gustong sabihin, sabihin mo sa akin, huwag kang mag-imbita ng bata. At pagkatapos ay lumapit ako at iniabot ang kamay ko patungo kay Luisa. Luisa, lumapit ka sa nanay. Hindi agad binitawan ni Aling Gina ang bata, tinitingnan niya ako nang may pag-iingat. Pinanatili ko ang aking tingin ng kalmado at hindi sumigaw. Nagsalita lang ako ng mahinahon. Natatakot ang bata dahil sa inyo kailangan niya ang kanyang nanay. Tumingin si Luisa sa akin at pagkatapos ay itinangad ang ulo at tumingin sa kanyang lola. Nagsalita ang bata ng mahinahon. Gusto ko pong manatili sa nanay ko. Ang pangungusap na iyon maliit, ngunit tulad ng isang malaking palo. Nagbago ang mukha ni Aling Gina, napatigil si Bernard, ang mga mata ng mag-ina ay nagpalitan. Marahil ito ang unang beses na narinig ni Bernard na pinili ng kanyang anak ang nanay, hindi dahil mas mainitin ang pagtanggap ng nanay, kundi dahil ang nanay ay isang ligtas na lugar. Bahagya na lumuwag ang hawak ni Aling Gina. Dali-dali akong binalot si Luisa. Mahigpit siyang niyakap ang aking leeg, ang kanyang paghinga ay mabilis. Tinutumbok ko ang likuran ng anak ko at pinayapa siya gamit ang pinakamalalambot na boses. Wala kang dapat ipag-alala, nandito ang nanay. Binalot ko si Luisa papunta sa kwarto at inupo siya sa kama. Kinuha ko ang manipis na jacket at ibinalot sa balikat ng bata. Magbihis ka. Anak, dadalhin kita sa mas tahimik na lugar. Nagtanong si Luisa nang may nanginginig na boses. Saan tayo pupunta, nanay? Tumingan ko ang anak ko at sinubukang ngumiti. Sa mas tahimik na lugar. Sa labas ng kwarto, malakas na pinukpok ni Bernard ang pinto. Clarita, saan mo dadalhin ang anak ko? Ninakaw mo ang bata? Binuksan ko ang pinto, hawak-hawak si Luisa sa aking bisig. Makinig ng mabuti. Hindi ko ninakaw ang bata, inilalayo ko siya mula sa lugar na may sigawan. Nakatayo si Bernard doon, namumula ang mga mata. Si Aling Gina ay nagmumura pa rin sa likuran niya. Ang babaeng umalis sa asawa sa bagong taon ay kahiya-hiya. Hindi ko ito sinagot ng may galit.
Nagsalita lamang ako ng isang pangungusap parang nagpapaalala sa lahat ng tao sa bahay ng kahulugan ng bagong taon. Sa bagong taon, ang mga tao ay nag-iingat ng mga salitang maaaring magdulot ng pinsala, ngunit ano ba ang ginagawa natin rito ngayon? Pagkatapos ay bumalik ako sa loob para kunin ang mga mahahalagang papeles para sa anak ko, health card, vaccination records, at kopya ng birth certificate. Hindi ko ito isinalpak ng pabilis-bilis, inayos ko ng maayos. Ang sakit sa aking daliri ay nandoon pa rin, ngunit hindi ko ito pinahintulutang pabagalin ako. Hinila ko ang maitim na maleta sa gilid ng pintuan ng kwarto. Nang makita ni Bernard ang maleta, tila talagang natakot siya. Binago niya ang tono niya, kalahating pananakot, kalahating pagmamakaawa. Huwag kang mag-overdramatic sa bagong taon at lalabas ka at pagtatawanan ka ng mga tao. Tumingan ko siya ng kalmado. Ang mga tao ay maaaring tumawa o hindi, ngunit mas mahalaga kung umiiyak o hindi ang aking anak. Sa labas ng bintana, nagsisimula ng gumabi ang musika ng bagong taon mula sa kapitbahay ay nagsimulang tumunog. Dumating na ang bagong taon, masaya ang tunog, ngunit masakit ang pakikiramdam. Nisuotan ko ng jacket si Luisa at nilagyan ng takip ang ulo ng bata. Mahigpit na hinawakan ni Luisa ang aking kamay, para bang natatakot na baka bitawan ko siya. Kinuha ko ang maleta at lumabas sa sala. Nagharang si Aling Gina sa pintuan ng labas, ang mga mata niya ay nagliliwanag. Kung lalabas ka riyan, huwag nang bumalik, wala na akong manugang. Tumango ako ng hindi nagtatalo. Salamat po, at mula ngayon, huwag na rin akong ituturing na manugang na iginagamit tulad ng isang kasambahay. Sumulong si Bernard at hinila ang hawak ko sa maleta. Kung aalis ka, iwanan mo ang anak. Mahigpit na aking hinawakan ang maleta at tumingan siya ng tuwid. Kung gagamitin mo ang iyong anak para pilitin ako, lalo mo siyang palalawin sa iyo. Isang segundo ng katahimikan, narinig ko ang mahina na pag-iyak ni Luisa. Yumuko ako at hinawakan ang kamay ng bata. Halika na anak. Binuksan ko ang pinto, ang malamig na hangin mula sa labas ay nagpasok. Sa oras na iyon, ang orasan sa sala ay nagpapakita ng huling ilang minuto ng taon. Ang mga tao sa ibaba ng gusali ay nagsisimulang magkanta at magbilang pababa. Humakbang ako palabas at isinara ang pinto sa aking likuran, isang mahinahong klik. Sa sandaling iyon, hindi ko naramdaman ang pagiging matapang. Naramdaman ko lamang na wala ng ibang paraan. At sa kabila ng sakit, may isang bagay na napakalinaw. Pinoprotektahan ko ang aking anak. Pinoprotektahan ko ang aking sarili. Ang pinto ay nagsara sa aking likuran, ang malamig na hangin ng koridor ay nagpasok ng biglaan na para bang nagpapabantog sa aking isipan. Mahigpit na hinawakan ni Luisa ang aking kamay, ang bata ay nagpahid ng luha at nagsalita ng mababa. Nanay, susundan ba tayo ni tatay? Yumuko ako at isinara ang jacket ng anak ko ng mas mabuti. Wala kang dapat ipag-alala. Anak, nandito ang nanay. Ang elevator ay mabagal na bumaba, sa bawat palapag na lumipas ay narinig ko ang tibok ng aking puso tulad ng mga hakbang. Sa loob ng elevator, ang maputlang dilaw na ilaw ay natamaan ng isang piraso ng papel na aking natuuntong. Malamang ito ay isang piraso ng petisyon ng annulment na nabiyak sa koridor nang pinunit ito ni Aling Gina. Tinitingnan ko ito at nagsabi sa aking sarili, madaling punitin ang papel. Ang pagbabago ng kahirapan ay hindi. Sa lobby, ang guwardiya ay tumingin sa akin habang hinihila ko ang maleta at hawak-hawak ang aking anak. Medyo naguluhan siya, ngunit hindi nagtanong. Sa bagong taon, ang mga tao ay nag-iingat na magtanong ng mga bagay na hindi maganda. Nagsalamat ako sa guwardya at inakay si Luisa palabas. Sa labas, nagsimula ng magpaputok ng mga paputok sa kalangitan, ang buong langit ay nagliwanag. Natigilan si Luisa at sumugal sa akin. Iniyakap ko ang anak ko at tiningnan ang pagpapaputok sa pamamagitan ng salamin ng sasakyan. Ang mga kulay ay kumislap sa kislap, maganda ngunit malayo. Biglang naalala ko na sa maraming taon ay nabuhay ako tulad ng pagtingin sa mga paputok. Sa pamamagitan ng salamin may liwanag, may tunog ng kasiyahan, ngunit hindi ko maabot ang tunay na kagalakan. Nag-vibrate ang telepono ko, isang mensahe. Saan mo dinala ang anak ko? Bumalik kayo.
Hindi ko ito sinagot, hindi ko gustong magsalita habang mainit pa ang emosyon. Ang mga tao ay nagsasabi na ang mga salita ay dumaraan tulad ng hangin, ngunit may ilang salitang pumapasok sa puso at nagtatanggal ng dugo. Sa isang maliit na hotel malapit sa Ermita, isang lugar na dati ko pang napuntahan para sa trabaho, ako ay gumawa ng check-in ng mabilis. Tumingin sa akin ang empleyado at pagkatapos kay Luisa at nagtanong, "Kailangan ba ng karagdagang kumot para sa bata?" Tumango ako at biglang naramdaman ang isang pag-iyak sa lalamunan dahil sa simpleng tanong na puno ng malasakit. Ang kwarto ay hindi malaki ngunit malinis at mainit. Inihiga ko si Luisa sa kama at hinubad ang sapatos ng bata. Kahit pagod na pagod, ay nagsikap pa ring manatiling gising si Luisa. "Nanay, kababalik pa ba tayo sa ating bahay?" Umupo ako sa gilid ng kama at hinagod ang buhok ng anak ko. Ang bahay ay lugar kung saan mararamdaman mong ligtas. Kapag ligtas na tayo, makakabalik tayo. Nagkidat-kidat ang mga mata ni Luisa at pagkatapos ay tuluyang natulog. Ang mukha ng anak ko pagtulog ay mapayapa at tahimik. Tinitingnan ko ang bata nang may lungkot sa puso. Ang mga bata ay dapat na alalahanin ang bagong taon sa pamamagitan ng masayang pagdiriwang at tawanan, hindi sa pamamagitan ng tunog ng mga basag na pinggan. Pumunta ako sa banyo at hinugasan ang maliit na guhit sa aking daliri. Ang tubig ay nakaramdam ng hapdi. Nginuya ko ang aking labi at tiningnan ang dugo sa lababo, at biglang naisip ko na ang tunay na sugat ko ay hindi sa kamay ko, naroroon ito sa aking hiya na unti-unting nagastos ng maraming taon. Lumabas ako at umupo sa upuan sa tabi ng bintana. Sa labas ay nagpapatuloy pa rin ang mga paputok. Binuksan ko ang telepono hindi para basahin ang mga mensahe, kundi para tingnan ang aking sariling kasaysayan. Kami ni Bernard ay nagpakasal ng 10 taon. Sa simula pa lamang ay nagsalita siya ng magagandang pangako. "Mag-asikaso ka ng iyong trabaho, ako ang bahala sa lahat." Ngunit pagkakasal, ang aasikasuin ko ang lahat ay unti-unting naging aasikasuin ko si nanay. Lahat ng desisyon sa tahanan ay kailangan pa ring tanungin kay Aling Gina. Lahat ng natitirang pera ay kailangan pang ibigay sa ina. At ako ay biglang nagiging isang taong, siyempre, dapat mag-asikaso. Isang beses ay mahinahon akong nagmungkahi. Mag-iwan tayo ng kaunti para sa kapag may masamang mangyari sa anak. Agad na nagalit si Bernard. "Huwag kang makpagkuwenta." Nang labis nagdurusa ang aking nanay sa buong buhay niya. Nanahimik ako. Oo, nagdurusa ang kanyang nanay, hindi ko iyon tinatanggi. Ngunit sino naman ang naghahalata sa aking pagdurusa? Si Aling Gina naman ay nakatira sa amin. At ang kanyang bibig ay nagsasabi ng pag-aalaga sa apo, ngunit sa katotohanan ay gusto niyang kontrolin ang lahat. Kapag umuwi ako ng huli ay sinasabihan niya akong ang babae ay labis na nagtatrabaho. Kapag bumili ako ng bagong damit, ay sinasabi niyang ang babae ay masyadong nagpapaganda. Kapag nagbigay ako ng pera sa kanya para sa pagkain, ay sinasabihan niya akong maliit ang ibinibigay, baka nagtitago. Ang buhay kasama sila bawat araw ay tulad ng isang pagsubok kung saan ang lahat ng sagot ay mali at ako lamang ang kailangang mag-ulat. Nag-vibrate ang telepono ko, isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Agad kong naunawaan na si Aling Gina. Palagi siyang humiram ng telepono ng isang kapitbahay o kakilala para tumawag kapag nakablock na siya. Pinatay ko ang tawag hindi dahil sa kabastusan, kundi dahil hindi ko gustong marinig ang sigawan habang natutulog ang aking anak. Nahiligan ko ang aking upuan sa aking isipan, ay parang may dalawang bagay na nagtutulungan. Ang isa ay nagsasabi, ang babae ay kailangang magtiis para sa kapayapaan. Ang isa pa ay nagsasabi, kung patuloy na magtitiis, matututo ang aking anak na yumukod ng walang dahilan. Naalala ko ang palaging sinasabi ng aking sariling ina noong bata pa ako. Ang buhay ng isang babae ay tulad ng isang basket na may butas. Kapag magaling kang magayos, ay maaaring tumagal ng matagal. Ngunit kung palaging pinipunit ng iba, kahit na magaling kang mag-ayos, walang basket ang makatatanggal. 10 taon na akong nag-aayos at ngayong gabi ay pinunit nila ito sa harapan ng aking anak.
Binuksan ko ang laptop nang hindi binuksan ang malaking ilaw, ang asul na ilaw ng screen ay natamaan ang aking mukha. Nagsimula akong gumawa ng listahan, hindi mahabang listahan, ang mga pangunahing bagay lamang. Mga papeles ng bahay, loan contract, mga record ng installment, tuition ng anak, mga ebidensya ng pagbabayad. Hindi ko na gustong makipagtalo gamit ang bibig. Gusto kong magsalita gamit ang isang bagay na kailangang igalang ng lahat, ang mga ebidensya. Sa labas, unti-unting humupa ang mga paputok, ang lungsod ay naging tahimik. Tinitingnan ko ang orasan. Lumipas na ang hating gabi. Pagsapit ng bagong taon. Hindi ko naramdaman ang pagiging nag-iisa. Naramdaman ko ang aking sarili na lumalayo mula sa isang paulit-ulit na sitwasyon. At ang pinakamakatakot na bagay ay hindi ang annulment, kundi ang patuloy na pamumuhay sa isang kasal na unti-unting pinaliit ang aking pagkatao araw-araw. Tumayo ako, hinila ang kurtina, at ibinaba ang ilan sa mga ilaw. Bago humiga sa tabi ng anak ko, binuksan ko ang telepono ng isang beses pa at nagpadala ng isang maikling mensahe kay Bernard. Walang sigasig, walang pakikipagtalo. Natutulog na si Luisa, huwag nang tumawag pa. Pag-usapan natin ang lahat bukas. Pagkatapos ng mensahe, ay pinatay ko ang telepono. Niyakap ko ang aking anak, mabilis ang paghinga ng bata. Piniga ko ang aking mga mata. At sa unang pagkakataon pagkatapos ng napakaraming taon, natulog ako sa isang kwarto nang walang tigsang kontrol. Kinabukasan ng umaga, nang ang manipis na sinag ng araw ay sumulot sa puwang ng kurtina, gumising na ako. Hindi dahil sa matimping tulog, kundi dahil sanay na sa pagkakaisa sa alerto. Natutulog pa si Luisa, ang mga pisngi niya ay namumula dahil sa init ng kwarto. Matagal ko itong tinitingnan bago maingat na bumababa mula sa kama. Sa banyo, naghugas ako ng mukha ng malamig na tubig. Ang amoy ng sabon ay magaan at banayad. Tinitingnan ko ang sarili ko sa salamin, may mga madilim na bilog sa paligid ng mga mata at isang maliit na pula sa dulo ng mga daliri. Ang maliit na guhit ay hindi gaanong mahalaga, ngunit nagpapaalala ito sa akin na ang nakaraang gabi ay totoo, hindi ito isang bangungot. Nang binuksan ko ang telepono, maraming notifications ang lumabas, mga napalampas na tawag, mga mensahe. Ngunit ang nagpigil sa aking tingin ay ang pangalan ng aking matalik na kaibigan na si Maribel. Si Maribel ay aking katoto mula pa sa kolehiyo. Sa pakikipag-usap sa kanya, hindi ko na kailangang magpanatili ng imahe ng isang malakas na sis. Alam niya kung saan ako malakas at alam niya rin kung saan ako mahina. Ang mensahe ni Maribel ay maikli, ngunit parang isang palo. Gising ka na? Huwag magtatago, ikwento sa akin ang lahat. Kung magtitiis ka pa rin, darating ako at kukuha sa iyo para uminom ng kape. Tinitingnan ko ang screen at biglang naramdaman ang pag-iyak sa aking mga mata. Ang mga tao ay nagsasabi na sa oras ng pangangailangan ay malalaman mo kung sino ang tunay na kaibigan. Totoo iyon. Tinawagan ko siya agad. Sumagot si Maribel nang walang pag-aatubili. Nasaan ka? Kasama mo ba ang bata? Nasa hotel. Kasama ko si Luisa. Okay ka ba? Nanahimik ako ng isang sandali at pagkatapos ay sumagot ng totoo. Hindi pa. Huminga ng malakas si Maribel. Hulaan ko na, ngunit pakikinig ka ngayon. Kung maaring umiyak, umiyak. Ngunit huwag hayaang dalhin kanila pabalik gamit ang pagkakasala. Ang pag-alis mo sa bisperas ng bagong taon ay matapang na desisyon mo na ngayon ay kailangan mong maging matalino. Tawa-tawa akong nang may kalungkutan. Matalino, nagtatrabaho ako sa finance at ngayon ay parang pinakatanga ko sa lahat. Gumaan ang tono ni Maribel. Hindi ka tanga, masyadong mabait ka lang. Ang pagiging mabait sa taong mali ay pagsakit sa iyong sarili. Tigil, gumagawa ba si Bernard ng anumang nasobrahan? Tumatampal ba? Sinagot ko. Hindi, ngunit binuhat ang mesa at sumigaw sa harapan ng anak namin. Nagmura si Maribel ng isang beses at pagkatapos ay mabilis na nagpigil, tila naalala niya na kasama ko ang bata. Sapat na iyon. Pakikinig ka sa akin, 3 bagay. Una, si Luisa. Kailangan mong tiyakin na siya ay ligtas at stable. Pangalawa, mga papeles. Mayroon ka bang birth certificate, insurance card, at health records?
Lahat dala ko ang lahat. Mabuti. Pangatlo ang usapin ng annulment. Huwag mong dalhin ito nang mag-isa ipapakilala kita sa isang abogado. Medyo nabigla ako. Abogado? Oo. Attorney Rodrigo Cruz. Magaling siya sa family law, gumagawa ng maraming annulment at property cases. Hindi siya mapanganib at wala siyang labis na marahas na pamamaraan. Mayroon kang mga ebidensya, hindi ka dapat matakot. Nginuya ko ang aking labi, sa aking isipan ay lumitaw ang larawan ni Aling Gina na niyayakap si Luisa tulad ng isang bagay na maaaring gamitin sa pakikipagtawaran. Natatakot akong baka kunin nila si Luisa. Agad na sinagot ni Maribel, "Huwag kang mag-alala, nang maaga si Luisa ay kasama mo ngayon. Para sa mga ganitong kaso, tinitingnan ng hukuman ang kondisyon ng bawat partido. Ang regular mong kita, ang suporta ng iyong pamilya, ang maayos na kapaligiran, lahat iyon ay nasa iyong panig." Umupo ako sa upuan at tumingin sa labas ng bintana. Sa ibaba ng kalsada, nagdadala ng mga regalo ang mga tao para sa bagong taon. Narinig ko ang mga motorsiklo at tawanan, ngunit para akong nasa ibang mundo. Nagpatuloy si Maribel ng may matibay na tono. "Numero 1 ang anak mo. Kailangan mong tiyakin na siya ay ligtas at may katatagan. Numero 2 mga papeles. Handa ka na nga. Numero 3 ang annulment. Mayroon tayong lalaban, at para sa iyon, kailangan mo ng propesyonal na abogado." Nagsalita pa siya. "Naalala mo ba ang kasabihang iyon, ang bibig ng mundo ay parang palengke, hindi mo ito maisasara, ngunit maaari mong piliin na huwag manatili sa gitna ng palengke para tambunin ka ng lahat." Nanahimik ako, naiintindihan ko. "Puwede ba akong pumunta sa iyo?" tanong ni Maribel. "Baka magising si Luisa." "Walang problema, pupunta ako para magdala ng almusal. At pagkatapos ay ipapalipat kita at ang anak mo sa bahay ng iyong mga magulang. Muna ay umuwi ka doon para magkaroon ng lugar ng suporta. Pag-usapan natin ang abogado pagkatapos ng bagong taon." Nang marinig ko ang salitang lugar ng suporta, biglang lumambot ang aking puso. Kailangan ko rin ng lugar para huminga. Humigit kumulang 1 oras pagkatapos, lumabas si Maribel sa lobby ng hotel. Nakasuot siya ng mahabang jacket, nakabuhol ang buhok, at malamig ang ekspresyon. Nang makita niyang hawak-hawak ko si Luisa habang lumalabas, hindi siya nagtatanong, yumuko lamang siya at hinaplos ang ulo ng bata. "Luisa, ngayong bagong taon ay magbabago kayo ng tirahan, ng kaunti, okay lang iyon." Tumingin si Luisa sa kanya at tumango. Mahal ni Luisa si Maribel, dahil si Maribel ay hindi kailanman malakas na nagsasalita. Kumain kami ng lugaw sa isang malapit na karinderya. Mainit ang lugaw, may sibuyas at itlog. Unti-unti kong pinakainin si Luisa. Ang bata ay kumakain ng maingat. Paminsan-minsang tinitingnan ako na para bang natatakot na bigla akong mawala. Tinitingnan ni Maribel ang eksena at ang mga mata niya ay nagmadilim ng kaunti. "Nakita mo ba? Nararamdaman ng bata ang lahat." Nilulun ko ang isang buntong hininga. Naramdaman ko na parang may utang ako sa aking anak ng isang masayang kabataan. Pagkatapos kumain, sinabi ni Maribel na gawin ko agad ang isang bagay, magpadala ng mensahe kay Bernard, maikli lamang. Magalang ngunit dapat malinaw ang hangganan. Umiling ako. Ayaw kong magsangkot pa sa kanila. Tahimik na tinapik ni Maribel ang mesa. "Kung hindi ka magpadala ng mensahe, sila ang magtatayo ng sarili nilang kwento. Kailangan mong mag-iwan ng marka." Naiintindihan ko. Kinuha ko ang telepono at nagsimulang sumulat ng mensahe. Ang kamay ko ay bahagya na nanginginig, ngunit ang mga salita ay matibay. Si Luisa ay kasama ko, ligtas siya. Para sa kapakanan ng bagong taon, pakiusap na huwag gumawa ng kaguluhan. Kung may kailangang pag-usapan, makipag-ugnayan sa pamamagitan ng mensahe at susugunan ko kapag angkop. Nang mapindot ko ang send, biglang naramdaman ko ang parang nakalock ang isang pintuan. Ang sasakyan ni Maribel ay naghintay para dalhin kami ni Luisa sa bahay ng aking mga magulang, isang matandang apartment building sa isang tahimik na sulok ng lungsod. Habang papalapit kami, lalo ko na itong naramdaman, tulad ng pakiramdam noon ng batang ako at nagbabalik pagkatapos ng isang malakas na ulan. Binuksan ng aking ama ang pinto.
Nakita niya akong humihila ng maleta at hawak-hawak si Luisa. Hindi siya nagtanong kung bakit. Nagbukas lamang siya ng mga kamay. Pumasok kayo, anak. Malamig sa labas. Mula sa kusina ay tumakbo papalabas ang aking ina. Tumingin siya sa akin ng isang segundo at pagkatapos ay niyakap ako ng mahigpit. Ang amoy ng kanyang mga damit langis ng niyog at ilang pampalasa mula sa kusina ay nagdulot ng pag-iyak sa aking mga mata. Hindi siya nagreklamo at hindi nagtanong kung ano ang ginawa ko na nagdala sa akin sa ganitong estado. Nagsalita lamang siya ng isang pangungusap. Nandito kayo, mayroon ditong mainit na kanin at nanay. Inakay ko si Luisa, sa loob ang bata ay tumingin sa paligid, nakita ang altar, ang mga handog na bulaklak, at ang malaking palayok ng nilaga ng aking ina na pinapaainit. Ang mga mata ng bata ay lumambot, huminga siya, nang tulad ng isang taong matagal nang pinahintulutang magpahinga. Nanatili si Maribel sa labas at nagsalita ng mababa. Tandaan mo, huwag kang self-blame. Ipapadala ko sa iyo ang impormasyon ni Attorney Rodrigo Cruz. Pagkatapos ng bagong taon ay makikita natin siya. Maghanda ng mga dokumento tulad ng ginagawa mo sa opisina, mas malinaw, mas mabilis ang resulta. Tumango ako. Naiintindihan ko mula ngayon ay hindi lamang ako isang asawang nasaktan. Kailangan ko ring maging isang ina na nagpoprotekta sa kanyang anak at isang babae na nagpoprotekta sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Nang hapon ng bagong taon, habang natutulog si Luisa sa loob ng kwarto, binuksan ko ang aking laptop sa hapagkainan ng bahay ng aking mga magulang. Hindi ako gumagawa ng madramang bagay, mahinahon at walang ingay ang ginagawa ko. Gumawa ako ng folder na pinangalan ng mga dokumento at nagsimulang mag-organisa. Loan contract, mga record ng installment, mga record ng transaksyon isa-isa. Sa labas, ang mga batang kapwa-bahay ay nagtatakbuhan at nagtutuwaan habang sa loob ng aking puso, isang iba pang bagay ang bumubuo, hindi galit, kundi katiyakan. Kinabukasan ng umaga, masaya ang bahay ng aking mga magulang, amoy ng insenso. Maagang gumising ang aking ina at pinainit ang nilaga. Inihanda ng aking ama ang mesa para sa handaan. Nisuotan ko si Luisa ng makapal na damit, binuhol ang buhok ng bata ng maayos at ginawa ko ang lahat para makapagbigay sa anak ko ng isang magandang bagong taon kahit na magulo ang aking puso sa loob. Nakatayo si Luisa sa harapan ng altar at nagdarasal kasama ang aking ama. Ang bata ay maliit pa at nagnanasa ng mga regalo at matamis na pagkain, ngunit tinitingnan ko siya at bumubulong sa aking sarili. Ang bagong taon ng aking anak ay kailangang malinis sa mga sigaw. Pagkatapos, idinukot sa aking kamay ng aking ina ang isang pula at dilaw na sobre, bumubulong, maswerte na panimula ng taon, huwag nang mag-isip ng marami. Hinawakan ko ang kamay ng aking ina. Ang babaeng buong buhay niya ay naging matipid, ngunit hindi niya kailanman pinalala akong maramdamang isa akong pasanin. Nang inaayos ko ang mga pinggan, nag-vibrate ang telepono ko, isang hindi kilalang numero ang tumawag. Agad ko itong naunawaan na si Aling Gina. Palagi siyang humiram ng telepono ng isang kapitbahay o kakilala para tumawag kapag nakablock na siya. Lumabas ako sa balkonahe para sumagot nang hindi maririnig ni Luisa. Halo? Ang boses ni Aling Gina ay agad na bumuhos, walang pagbati, walang pagtatanong. Napakatalino mo. Sa bagong taon ay umalis sa bahay, sa asawa, sa biyenan, gusto mo bang mapahiya ang aming pamilya? Huminga ako ng malalim. Sa bagong taon ay nag-iingat ang mga tao ng mga mabibigat na salita, ngunit hindi po kayo. Nagsalita ako ng mahinahon at patuloy. Binabati ko po kayo, Aling Gina, maligayang bagong taon at malusog na taon. Natigilan siya ng isang sandali dahil sa magalang kong sagot at pagkatapos ay agad na nagalit. Magbati ng anong bagong taon? Umuwi ka agad. Lumuhod ka sa harapan ng altar ng pamilya at humingi ng tawad sa bagong taon, at ginagawa mo ito, hindi ka na manugang ng aming pamilya. Tinitingnan ko ang ibaba mula sa balkonahe, ang mga matandang lalaki ay naglalaro ng chess. Ang mga bata ay nagtutakbuhan. Naramdaman ko ang kapayapaan ng normal na buhay, tanging ang aming pamilya ang may bagyo.
Nagsalita ako ng mahinahon. Hindi ako uuwi. At hindi ako luluhod. Sumigaw si Aling Gina. Hindi luluhod? Sasabihin ko sa lahat ng kakilala namin na umalis ka para sumama sa ibang lalaki, babaeng mapanganib. Mahigpit kong hinawakan ang telepono, ngunit ang boses ko ay nanatiling kalmado. Kung gusto ninyong magsalita, magsalita kayo. Ngunit alalahanin ninyo na ang mga salita ay may katumbas na responsibilidad. Tumawa si Aling Gina ng mapanghamak. Responsibilidad? Binabanta mo ba ako? Sumagot ako. Hindi ko kayo binabanta, nagpapaalala lamang ako. Naghintay ako ng 1 segundo at pagkatapos ay nagsalita ng direkta tungkol sa isang bagay na pinakakinatatakutan niya. Aling Gina, sa panahon ng aming kasal, si Bernard ay nagpadala sa inyo ng maraming beses at ang kabuuan ay mga 615,000 piso. Ang mga halagang iyon ay nagmula sa aming pinagsamang kayamanan bilang mag-asawa. Kung itutuloy natin ang usapin sa hukuman, maaari kong hilingin na tingnan ang mga halagang iyon bilang posibleng paglalabas ng ari-ariang magkasama dahil walang pahintulot mula sa akin. Biglang tumahimik sa kabilang dulo. Narinig ko ang mabilis na paghinga. Pagkatapos ay nagsalita si Aling Gina ng magulo. Ikaw, nangahas kang mag-account sa iyong biyenan. Pera ng aking anak iyon ibinigay niya sa akin. Mahinahon ko itong sinagot. Ibinigay o hindi matutukoy ng hukuman. At kung pera ng aming mag-asawa iyon, kahit kalahati ay sa akin. Nagsimulang magpalit ng tono si Aling Gina mula sa sigawan patungo sa mapagmakaawang tunog. Ang ganitong ginagawa mo ay sisiraing lahat ang bata ang matatamaan nito. Tinitingnan ko ang silid kung nasaan si Luisa, ang bata ay nakaupo kasama ang aking ama at nagtatayo ng mga bloke, nagtatawa ng bahagya. Nagsalita ako ng mahinahon, ngunit bawat salita ay may bigat. Ang bata ay pinakamatatamaan kapag napilitang makinig sa mga sigawan ng matatanda. Pinili ko ang kapayapaan para sa kanya. Muli na namang sumigaw si Aling Gina. Kapayapaan. Gusto mong kunin ang aking apo. Sabihin ko sa iyo, ang apo ay dapat na nasa panig ng ama, ang panig ng nanay ay hindi angkop. Mahinahon ko itong sinagot. Huwag pong talakayin ang karapatang mag-alaga batay sa kung sino ang mas malakas. Ang hukuman ay tinitingnan ang kondisyon. Mayroon akong matatag na kita, may suporta ng aking pamilya, at maayos na kapaligiran. Sa panig ng ama, pasensya na po. Ngunit ang kapaligirang puno ng sigawan at pananakot sa harapan ng bata ay isang malaking kawalan. Sumigaw ng malakas si Aling Gina. Binabatikos mo ang aming pamilya. Mahinahon ko itong sinabi. Walang sinuman ang nagbabatikos ng higit sa kanilang sariling mga kilos. Biglang nagpalit ng tono si Aling Gina, nagmumukha siyang natatakot. Pag-aari. Kung ganoon, gusto mo po bang magsalita kami? Mayroon kaming maraming sasabihin. Nagsalita ako ng malinaw at nagwawakas ang tawag. Ang kabutihan ay hindi nasusukat sa pamamagitan ng pagyukod o hindi. Ang kabutihan ay nasusukungkat sa kung paano mo tinatrato ang mga tao. Binabati ko po kayo ng magandang bagong taon. Pahintulutan ninyo akong kumilos na. Pinaputol ko ang tawag. Ang aking kamay ay bahagya na malamig, ngunit ang aking isipan ay maliwanag. Nanatili akong nakatayo sa balkonahe ng ilang segundo para hayaan ang hangin na halungkatin ang aking loob. At sa loob ng bahay ng aking ina, tinitingnan niya ako at nagtanong ng mababa, mula roon ba ang tawag? Anak? Tumango ako. Hindi siya nagtanong ng higit pa, inilagay lamang niya ang kamay sa aking balikat at piniga ng bahagya tulad ng pagpapasa ng lakas. Tumakbo si Luisa patungo sa akin na nagtatampisaw ng pula at dilaw na sobre na ipinagbigay ng kanyang lolo. Nanay, marami akong natanggap. Yumuko ako at hinalikan ang noo ng anak ko. Oo, ngayong taon, marami ka pang matatanggap. Magiging maayos kayo, magiging masaya. Nang tanghalian, habang nagpapatugtog ang mga musika ng bagong taon mula sa kapitbahay, umupo ako sa mesa at muling binuksan ang laptop para suriin ang lahat ng naitala ko. Hindi na ako nagpapadala ng emosyon. Nagsimula akong gumawa ng isang malinaw na talahanayan. Monthly installment ng condominium, mula saan ang pera. Mga regular na gastos para kay Luisa,
para sa bawat buwan. Mga transaksyon ni Bernard sa kanyang ina sa loob ng ilang taon. Ginawa ko ito tulad ng paggawa ng financial report sa katapusan ng taon, malinis, malinaw, walang emosyon, dahil naiintindihan ko na mula ngayon, hindi lamang ako nagkukuwento ng aking sariling buhay, naghahanda ako para ipagtanggol ito. Nang umaga ng ikalawang araw ng bagong taon, masaya at maingay ang bahay ng aking mga magulang. Maagang gumising ang aking ina para painitin ang pagkain. Inihanda ng aking ama ang mesa. Nisuotan ko si Luisa ng magandang damit. Binuhol ang buhok ng bata ng maayos at sinubukan kong panatilihin ang isang disenteng bagong taon para sa aming anak kahit na magulo ang lahat sa loob ng aking puso. Nakatayo si Luisa sa harapan ng altar at nagdarasal kasama ang aking ama. Tinitingnan ko siya at nagsabi sa sarili ko, dapat na malinis sa sigawan ang bagong taon ng anak ko. Pagkatapos ng pag-aalok ng pagkain, idinulot ng aking ina sa aking kamay ang isang pula at dilaw na sobre. Maswerteng simula ng taon, huwag nang mag-isip ng marami. Hinawakan ko ang kamay ng aking ina. Ang babaeng buong buhay niya ay naging matipid, ngunit hindi niya kailanman pinalala akong maramdamang isang pabigat. Nang inaayos ko ang mga pinggan, nag-vibrate ang telepono ko, ang isang numero ni Bernard ang lumabas. Tumingin ako ng ilang segundo at pagkatapos ay sinagot, hindi dahil sa pagiging malambot, kundi dahil gusto kong malaman ang kanyang plano. Nasaan ka? Mas mababa ang boses ni Bernard kaysa ng gabing iyon, walang sigaw. Sa bahay ng magulang ko. Maaari ka bang pumunta? Gusto kong makita ang anak natin. Tumingin ako sa kwarto. Kung nasaan si Luisa, ang bata ay nakaupo kasama ang aking ama at nagtatayo ng mga bloke, tumatawa ng bahagya. Huminga ako, kung darating ka, panatilihin ang kapayapaan, huwag sumigaw, huwag takutin ang anak natin. Mabilis na sumagot si Bernard. Oo, alam ko darating ako ngayon. Pagkatapos ng tawag, tinanong ng aking ina, ano ang gagawin mo? Nagsalita ako ng mababa. Hayaan ko siyang makita ang anak, ngunit hindi ko siya pahihintulutang gamitin ang bata bilang pang-akit. Nagsalita ang aking ama ng isang pangungusap mula sa kanyang silya. Nandito ang tatay mo, tiwala ka lamang. Humigit kumulang 20 minuto pagkatapos, narinig namin ang tunog ng sasakyan. Sa ibaba sumulong si Bernard sa hagdan, hawak ang isang malaking plastic bag. Pagpasok sa pintuan, sinubukan niyang ngumiti. Maligayang bagong taon sa magulang ng asawa ko, sumagot ang aking ina ng magalang ngunit malamig. Oo, maligayang bagong taon. Tumango lamang ang aking ama at hindi agad nag-imbita na umupo. Nagtayo si Bernard ng medyo walang direksyon, ngunit ang lahat ng lugar ay biglang naging mas mahirap para sa kanya. Inilagay niya ang bag sa mesa, isang mainit na balde ng lugaw, ang amoy ay sumasabog at karagdagang box ng panike at isang bote ng juice ng bayabas. Nagsalita siya ng malambot. Dinala ko ang lugaw para sa iyo at sa anak natin. Tinitingnan ko ang balde ng lugaw, totoo ngang masarap ang amoy. Ngunit hindi na ako madaling naaaliw ng pagkain. Ang ilang bagay ay niluluto sa apoy, ngunit ang iba ay niluluto sa paggalang. Nang marinig ni Luisa ang boses ng kanyang ama, tumakbo siya palabas, ngunit bigla siyang tumigil sa may pintuan ng kwarto. Hindi siya lumundag patungo sa kanyang ama tulad ng dati. Tumingin muna siya sa akin at pagkatapos ay sa kanyang ama. Yumuko si Bernard at naghanda ng yakap. Luisa, halika sa tatay. Humakbang si Luisa ng 2 hakbang at pagkatapos ay tumigil, nagsalita ng mababa. Tatay, huwag nang sigihin si nanay. Ang pangungusap na iyon ay tulad ng isang tibok na tamang dumating sa puso ni Bernard. Napatigil siya, ang mga kamay ay nakabukas pa rin sa ere. Nakita ko ang kanyang mga mata na mabilis na lumipat sa aking direksyon, para bang akusahan akong tinuturuan ang bata na sabihin iyon, ngunit hindi siya bumitiw sa harapan ng aking mga magulang. Nilulon ni Bernard ang kanyang laway, sinubukang ngumiti. Tatay, ay hindi nasisigihin si nanay. Tumingin si Luisa sa kanya at pagkatapos ay sa akin. Bahagya akong tumango at ang bata ay maingat na naglakad patungo sa ama para payagan siyang haplusin ang ulo nito. Hinaplusan ni Bernard ang buhok ng anak, ngunit ang kilos ay medyo pinilit
tulad ng isang taong nagsisikap na patunayan na siya ay mabuti. Hindi kasama namin si Maribel ngayon, ngunit ang aking mga magulang ay isang matibay na pader. Inangat ko ang isang silya at umupo nang nakaharap kay Bernard. Hindi ko siya inimbitahan na kumain ng lugaw at hindi rin ako nagalit. Nagsalita si Bernard nang unang ang boses ay parang inilalabas ang puso niya. Kagabi ay nagalit ako, humihingi ako ng tawad. Sa bagong taon at ginawa ko iyon, hindi ko rin nais. Agad ko itong tinanong ng walang pag-ikot. Hinihingi mo ang tawad dahil naiintindihan mong mali ka o dahil natatakot kang malaman ng mga tao? Biglang nagulat si Bernard. Ano ang ibig mong sabihin? Humihingi ako ng tawad dahil mahal kita. Tumingan ko siya ng tuwid. Mahal mo ako o ang aming bahay, ang aming reputasyon, ang iyong papel bilang asawa. Nanahimik ang lahat ng laman ng silid. Ang aking ina ay nanatili sa kusina, ngunit nakinig. Nanatiling nakaupo ang aking ama. Ang mga mata ay mahinahon, ngunit matalim. Ngumiti ng awkward si Bernard. Nagtatanong ka ng labis naman. Pumunta ako rito dahil gusto kong maging maayos ang lahat. Tumango ako. Oo, gusto mong maging maayos. Ngunit ang maayos para sa iyo ay ang pagtahimik ko, habang ang gusto kong maayos ay ang hindi na matakot ang ating anak. Inilapag ni Bernard ang kamay sa mesa, ang boses ay naging mas mababa. Ipinangako ko na mula ngayon ay ibibigay ko ang aking sweldo sa iyo. Kung gusto mong kontrolin ang pananalapi, gagawin ko ito. Makinig ako sa iyo. Narinig ko ito at biglang naramdaman ang pagod. Hindi dahil gusto kong kontrolin ang kanyang sweldo, kundi dahil sa kanyang pag-iisip, ang pagbibigay ng sweldo sa asawa ay sapat ng solusyon. Direkta ko itong tinanong, isang tanong na nagpapabagal sa kanya. Ang iyong nanay? Tumahimik si Bernard. Iniling ang labi. Matanda na ang aking nanay. Alam mo naman kung gaano siya kahirap. Mahinahon ko itong sinabi. Gusto mong ibigay ang sweldo sa akin, ngunit hayaan pa ring si nanay mo ang magdesisyon kung paano ito gagastusin. Tama ba? Bahagya na nagalit si Bernard nang lumabas ang kanyang tunay na ugali. Huwag mo akong piliting pumili. Ang nanay ko ay ang nanay ko. Tumingan ko siya ng mahinahon, at ang nanay ko ay ang nanay ko rin. Kaya naman nagkakaroon ng problema. Bernard, hindi ang magkaroon ng nanay ang usapin, kundi ang paggamit mo sa ating pamilya para tustusan ang pamilya ng iyong ina. Huminga ng malakas si Bernard at inilipat ang palayok ng lugaw palapit sa akin na para bang gustong palitan ang paksa. Kumain ka na lang, mainit pa ang lugaw, huwag na kayong magalit. Hindi ko itinulak at hindi rin binuksan. Nagsalita lamang ako. Huwag mong gamitin ang lugaw para ayusin ang nabasag na mangkok. Napatigil si Bernard, ang mga mata niya ay lumipat patungo kay Luisa. Ang bata ay nakaupo katabi ng lolo, kumukuha ng panggatas na kanin, ngunit nakinig pa rin gamit ang mga tainga ng isang taong may ingat. Biglang nagpalit ng tono si Bernard at nagsimulang gamitin ang kanyang karaniwang sandata. Anak, tingnan mo si Luisa, naaalala niya ang tatay niya. Kagabi ay umiyak siya, hinahanap niya ang tatay niya. Naiintindihan ko ang nangyayari. Tinanong ko siya ng direkta, sabihin mo sa totoo umiyak siya dahil miss niya ang tatay niya o umiyak siya dahil takot siya? Nahirapan si Bernard at pagkatapos ay sumagot. Pareho miss niya at takot rin siya. Tumango ako. Oo. At ang takot mula sa sino? Tumahimik si Bernard. Lumipas ang katahimikan, ang papel ng nagmamahal na ama ay nagsimulang bumagsak. Tinitingnan ko siya. Nang wala ng galit, nandoon na lamang ang katiyakan. Bernard, pumunta ka rito para sa dalawang layunin. Isa para makita ang anak. Dalawa para dalhin ako pabalik para hindi matahimik ang iyong bahay sa bagong taon. Kung tunay mong gustong masigurado ang kapayapaan ng ating anak, kailangan mong baguhin ang paraan ng iyong pakikitungo sa amin. Biglang tumayo si Bernard ng bahagya, ngunit isang tingin ng aking ama ay nagpigil sa kanya. Talagang seryoso ka ba? Seryoso kang mag-annulment? Mahinahon ko itong sinagot. Oo, nagulat si Bernard. Lumingon siya sa paligid, nakita niya na walang sumusuporta sa kanya sa magulang ko, at pagkatapos ay binaba niya ang tono ng kanyang boses at nagsalita ng halos nagmamakaawa. Bigyan mo ako ng pagkakataon, makikipag-usap ako sa aking nanay, magbabago ako.
Hindi ko ito agad sinagot, tinitingnan ko si Luisa. Ang bata ay nakatingin sa akin na para bang naghihintay ng senyales. Naiintindihan ko kung ano ang kailangan ng anak ko. Isang tiyak na sagot. Tumayo ako at lumapit sa anak ko. Yumuko ako at nagsalita ng mababa. Luisa, pumunta sa loob at manood ng TV kasama si Lola. Tumakbo si Luisa papasok. Nang masara ang pintuan ng kwarto, lumingon ako kay Bernard at nagsalita ng walang anumang pag-aatubili. Ang pagkakataon ay hindi nakabase sa mga pangako, nakabase sa mga gawa, at ang unang gawa na kailangan mo ngayon ay huwag magdesisyon ng mag-isa tungkol sa ating pinagsamang pera. Huwag hayaang siraan ka ng iyong ina sa harapan ng ating anak at huwag na pang pumunta rito para gawin akong mahirapan. Kung gusto mong makita ang anak, magpadala ng schedule sa pamamagitan ng mensahe para sa usapin nating dalawa sa pamamagitan ng aming mga abogado. Nilulon ni Bernard ang kanyang laway. Anong gusto mo? Sumagot ako. Gusto kong ang lahat ng usapan mula ngayon ay sa pamamagitan ng mensahe at abogado. Kung gusto mong makita ang anak, magpadala ng tiyak na petsa at oras at mangangasiwa ako para sa ibang bagay hindi na. Tinitingnan ako ni Bernard ng may galit at walang lakas. Kinuha niya ang bag ng lugaw, parang ang bag na iyon ay ngayon ay naging ebidensya ng kanyang kabiguan. Bumubulong siya. Talagang walang puso ka. Nagsalita ako ng mababa ngunit malinaw. Ang walang pusong tao ay ang gumagawa sa iyong anak na matakot at pagkatapos ay pinilit ang nanay nito na bumalik dahil sa kahihiyan. Bago lumabas sa pintuan, nagsalita si Bernard ng isang pangungusap na tumunog tulad ng pananakot. Kung ganito ang gagawin mo, ang aking nanay ay hindi tatahimik. Hindi ko ito sinagot. Tinitingnan ko lamang ang aalis na anino niya habang bumababa ang hagdan. Sa loob ng aking puso ay walang kasiyahan, walang pagod, may isang katiyakang bumubuo lamang, katapos kaila ng unang emosyonal na bitag, at ang maliit na detalye na nagpapaintindi sa akin nang sinabi ni Luisa sa ama niya, huwag nang sigihin si nanay. Hindi nagtanong si Bernard sa anak niya, natatakot ka ba? Nag-aalala siya lamang kung gagamitin ko ang pangungusap na iyon bilang ebidensya. Ang taong tunay na nagmamahal sa anak ay una munang mag-aalala sa takot ng bata. Ang taong nagmamahal lamang sa reputasyon niya ay mauuna na matakot na malantad ang katotohanan. Pagkaalis ni Bernard mula sa hagdan, biglang naging tahimik ang loob ng bahay tulad ng pagkatapos ng isang malakas na ulan. Ang tunog ay nawala, ngunit masakit pa rin ang pakiramdam. Nanatili akong nakatayo sa pintuan ng ilang segundo, narinig ko ang mga hakbang niya na naglayo bago ako muling pumunta sa kusina. Ang aking ina ay nagpapatuloy ng pagluluto, hindi niya tinanong kung ano ang sinabi ni Bernard. Nagsalita lamang siya ng mababa. Sa simula ng taon ay hindi dapat nag-aalala ang tiyan, kumain tayo ng mainit. Ang aking ama ay dahan-dahang nagbubuhos ng tsaa, nagsalita ng isang pangungusap. Dumating siya, kaya maaari rin siyang umalis. Ang mahalaga ay kung paano ang pakiramdam ng anak natin at ng apo. Tumango ako. Sa loob ko ay may bahagyang pagod, ngunit wala ng pagkalito. Ang pinakakinatatakutan ko ay nakalipas na. Nagsabi na akong hindi at nanatili akong nakatayo. Pumunta ako sa kwarto at maingat na binuksan ang pintuan. Nakaupo si Luisa katabi ng aking ina na nanunood ng cartoons. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa isang panyek. Nang makita niya ako, agad na pinatay ang tunog ng telebisyon at tinitingnan ako na para bang natatakot na nalulungkot ako. Nanay, umuwi na ba si tatay? Oo, anak, umuwi na. Nagpigil ng labi si Luisa. Nagalit ba si tatay sa nanay? Umupo ako sa tabi ng anak ko sa antas ng mata niya. Minsan ang mga matatanda ay nagagalit sa isa't isa, ngunit hindi iyon kasalanan mo. Huminga ang bata ng malalim at pagkatapos ay nagsalita ng mababa na tulad ng isang bulong. Takot kasi ako paggigil si tatay, kaya lumilipad ako sa kwarto, niyayakap ko ang aking teddy bear at sinasarado ko ang pintuan. Nagpigil ako ng isang segundo. Ang mga bata ay dapat alalahanin ang bagong taon sa pamamagitan ng tawanan at kasiyahan, hindi sa pamamagitan ng mga kasanayan sa pagtatago. Niyakap ko ang anak ko.
pinanatili ang boses ko ng pinakalambot na kaya ko. Luisa, ang nanay mo ay nangako, hindi ka na kailangang magtago pa. Itinangad ni Luisa ang mga mata, nanlalata ngunit may tiwala. Nagtanong ang bata, mananatili ba tayo rito? Sumagot ako, nanatili tayo rito hanggang maaayos ng nanay ang lahat, kahit saan tayo naroroon, basta kasama ka ng nanay mo, magiging maayos tayo. Sa hapon, dinala ko si Luisa sa labas ng apartment building. Ang mga bata ng kapitbahay ay naglalaro ng marbles at luksong lubid. Si Luisa ay nanatili sa aking likuran ng ilang sandali at pagkatapos ay maingat na lumabas. Ibinigay ng aking ina sa bata ang isang dakot ng kakanin. O anak, pumunta ka ng maglaro. Ngumiti si Luisa nang mahiyain. Ang ngiting iyon, hindi ko nakikita iyon sa aming condominium apartment. Tinitingnan ko ang bata na dahan-dahang lumalakad patungo sa mga kasamahan at pagkatapos ay bumalik sa loob ng bahay. Ang aking ama ay nanunood ng balita sa telebisyon. Umupo ako sa tabi niya at nagsalita ng mababa. Tatay, puwede ba kaming manatili rito ng kaunting panahon? Hindi tumingin sa akin ang aking ama, tumango lamang siya. Ang bahay na ito ay bahay mo rin. Hindi ka nangangailangan ng pahintulot ng sinuman. Narinig ko ito at biglang naging mabigat ang aking lalamunan. Para sa isang babae, ang pagkakaroon ng isang lugar na pinahihintulutan siyang tumayo ng tuwid ay sapat na para maging matibay. Nang gabi, nang naligo na si Luisa, inayos ko ang bata para matulog ng maaga. Pinawi ang malaking ilaw at nag-iwan ng isang mainit na dilaw na nightlight. Nahiga si Luisa, nang nakaharap sa dingding ang kamay, ay hawak pa rin ang teddy bear. Nahiga ako sa tabi niya at nagtanong ng mababa, may gusto ka bang sabihin sa nanay? Nanahimik si Luisa at pagkatapos ay mahinahon na nagsalita. Hindi na ako gustong bumalik sa ating bahay, palagi kasing may ingay doon. Nginuya ko ang aking labi para hindi matangis, sumagot lamang ako. Oo, naiintindihan ng nanay. Nang patuloy nang ang paghinga ng bata, maingat akong bumangon mula sa kama. Lumabas ako sa mesa ng hapagkainan at binuksan ang laptop, hindi para magtangis, kundi para gumawa ng trabaho tulad ng ginagawa ko sa opisina. Mayroon akong data, mayroon akong timeline, mayroon akong mga ebidensya. Gumawa ako ng bagong talahanayan na may 3 seksyon. Seksyon 5, mga gastos para kay Luisa. Tuition, karagdagang klase, medical checkups, gamot, gatas, isa-isa. Hindi ito isinulat para maipagmayabang. Isinulat ko ito para maintindihan ng hukuman kung sino ang pangunahing nagdadala ng bigat at kung sino ang may plano para sa anak. Section 2, mga gastos sa condominium. Binuksan ko ang loan contract at tinarget ang bawat bayad. Kinuha ko ang mga bank statement at tinandaan ang mga linya ng transaksyon sa araw na bawas ang bangko. Hindi na kailangan ng maraming salita, magsasalita na ang mga numero. Section 3, mga transaksyon ni Bernard para sa kanyang ina. Sinala ko ang mga transaksyon ayon sa tatanggap. Isang hilera ng mga numero ay lumabas regular, tuloy-tuloy. Minsan ay 5,000, minsan ay 10,000, minsan ay 30,000. Ang kabuuan ay nagbibigay ng takot. Inilagay ko ang pamagat, 615,000 piso. Habang ginagawa ko ito, nag-vibrate ang telepono ko. Si Maribel ang nagmensahe. Kumusta? Pumunta siya para gumawa ng palabas, tama ba? Sumagot ako ng maikli. Pumunta siya, hindi ako bumalik. Agad na sumagot si Maribel. Tama. Ngayon gawin mo pa ito, i-save ang lahat ng mensahe. Huwag burahin at huwag makipagtalo sa pamamagitan ng tawag. Ang mga mensahe ay ebidensya. Tinitingnan ko ang screen ng telepono ko at nagsulat. Si Luisa ay natatakot sa sigaw. Natatakot akong baka kunin nila ang bata sa akin. Sumagot si Maribel. Hindi nila maagaw ang bata basta ganoon. Maniniwala ako sa iyo. Gumawa ng lahat ng tama at hindi sila mananalo. Nagbago ang aking ekspresyon ng bahagya pagtawa na may lungkot, ngunit may pasasalamat. Palagi namang may tono ng katapatan si Maribel, kahit minsan ay masakit pakinggan, palaging nagliligtas. Binuksan ko ang notes app ng aking telepono at nagdagdag ng isa pang item, psychological na epekto sa bata.
Hindi ko ito isinulat para akusahan ng sinuman. Isinulat ko ito gamit ang sariling mga salita ni Luisa. Kapag nagalit si tatay, pumupunta ako sa kwarto at niyayakap ang aking teddy bear at sinasarado ang pintuan. Inisave ko ito kasama ang petsa at oras. Nagsabi sa aking sarili ito ang bagay na hindi ko kailanman gustong gamitin para masaktan ang sinuman. Ngunit kung kailangan ko itong gamitin para protektahan ang aking anak, gagawin ko ito. Biglang may bagong mensahe mula kay Bernard. Labis ka na, ang aking nanay ay umiiyak. Ibalik ang bata sa amin, lahat ng iba pa ay pag-usapan mamaya. Binasa ko ang mensahe at pagkatapos ay nagbukas ng screenshot, inisave sa folder ng mga ebidensya. Sumagot ako ng maikli, magalang at may malinaw na hangganan. Si Luisa ay maayos. Kung gusto mong makita ang anak, magpadala ng tiyak na petsa at oras para sa usapin ng kasal sa pamamagitan ng abogado. Maayos na bagong taon. Pagkatapos ng send, hindi ako naghintay ng sagot. Pinatay ko ang screen ng telepono at bumalik sa aking talahanayan. Ang mga tao ay maaaring magsalita ng anuman tungkol sa akin, ngunit hindi nila maaaring palsipikahin ang mga numero. Sa labas ng bintana, may nagsisindi ng mga paputok, nang muli ang mga ilaw ay kumikislap na madali at mabilis, parang mga mabilis na panaginip. Naalala ko ang kasabihan ng aking mga magulang, ang mabuting ginawa ay mayroon ding mabuting katumbas. Ngunit sa aking kasal, ang mabuting ginawa ko ay nauubos ang bigat habang ang iba ay nagtatamasa ng bunga. Inilapag ko ang aking kamay sa mesa at nagsabi sa aking sarili, ngayong bagong taon ay wala akong hinihiling na mataas. May isang bagay lamang akong hinihiling, ang lumaki ang aking anak nang hindi na kailangan pang matuto kung paano magtatago mula sa malakas na boses. Isang buwan pagkatapos ng bagong taon, ang Maynila ay bumalik sa normal nitong daloy. Ang mga kalsada ay naging masiksik muli. Ang mga tindahan ay muling nagbukas at ilang natitirang parol sa ilang sulok ng kalye ay nagsimula ng malabon at naging sukat ng pagkawala ng kapistahan. Ngunit ako naman ay pumasok sa bagong buwan na may hawak na isang korte na tribu para sa mediation hearing. Nang umaga ng araw na iyon, mas maaga akong gumising kaysa sa karaniwan. Hindi ko pinalitan ng magandang damit, pinili ko ang puting polo shirt, maitim na slacks at flat ang mga sapatos. Hindi ito para maganda, para maging matatag. Sinabihan ko si Luisa na dinala ko siya sa paaralan at nagsalita ako ng mababa bago siya umalis. Nanay ay pupunta sa isang pulong para ayusin ang ilang bagay para makapag-uwi tayong maayos. Nagtanong si Luisa, babalik ka kaagad? Aw. Niyakap ko si Luisa at hinalikan ang noo ng bata. Huwag mag-alala, anak, nandito pa rin ang nanay. Tumango si Luisa at sumunod sa aking ina, ngunit nag-alinlangan muna ng bahagya at lumingon sa akin. Kasama ko si Attorney Rodrigo Cruz sa pagpunta sa korte. Hawak niya ang isang makapal na folder ng mga dokumento at nagsalita bago kami pumasok. Tumugon ka ng tuwid at tapat, huwag hayaang dalhin ka nila sa usapin ng moral. Ang hukuman ay tinitingnan ang mga katotohanan. Tumango ako. Alam ko na ang panig nila ay mas malakas sa sigawan, ngunit ngayon ang mga salita ay nasa proseso na. Ang mediation room ay hindi malaki, isang mahabang mesa, mga upuan sa paligid at isang mediator sa isang panig. Kasama ni Bernard ay isang abogado na siya ring ni-hire, isang lalaki na mga 40 taong gulang at maayos ang kasuotan. Si Aling Gina ay naroon din, nakaupo sa likuran ni Bernard. Nang pumasok kami, tinitingnan ni Aling Gina ang aking buong katawan, mabilis na lumipat ang mga mata at pagkatapos ay bumalik sa harap. Nagsalita ang mediator ng may tono ng seryosidad ngunit patas. Ang layunin ng pulong ngayon ay ang subukan na mag-abot ng kasunduan. Ang dalawang panig ay maglalabas ng kanilang mga kahilingan at makikita natin kung may lugar ng kasunduan. Nagsalita muna ang abogado ni Bernard, maayos at malinaw ang presentasyon. Ang aming panig ay nagmumungkahi na ang pangunahing pag-aalaga kay Luisa ay mapunta sa panig ng ama. Ang biyenan ay nandoon sa bahay at mayroon siyang oras para sa bata. Tungkol sa kondominium, ang pamilya ng ama ay nag-ambag ng 280,000
para sa down payment, kaya ang kahilingan namin ay ang condominium ay mapunta sa pangalan ni Bernard at ang asawa ay maaaring tumanggap ng isang halaga para sa kanyang pagsisimula. Narinig ko ang salitang para sa pagsisimula at halos natawa. Nagsasalita sila na para bang ako ay isang taong pumunta para humingi. Lumingon ang mediator sa akin. Clarita, ano ang iyong pagtugon? Bahagian na tumango si Attorney Cruz at nagsimulang magsalita. Ang panig namin ay ipagtanggol ang sumusunod. Ang pangunahing pag-aalaga ay dapat manatili sa ina dahil siya ang pangunahing nag-aalaga mula pa noong simula. Lahat ng record ng tuition, medical, at lahat ng pangkaraniwang gastos ng pamilya ay dokumentado at hawak ng aming kliyente. Ang aming kliyente ay may matatag na kita at suportahan ng mga magulang niya. Ang panig ng ama naman ay may kapaligiran na hindi matatag, may nakapagtala na ng insidente ng malakas na pagtatalo at pananakot sa harapan ng bata. Mayroon kaming mga katibayan. Sumabak ang abogado ng panig ni Bernard. Iyon ay isang insidente lamang, hindi maaaring dahil doon ay makuha ang karapatang maging ama. Mahinahon na sumagot si Attorney Cruz. Hindi tinatanggal ng aming panig ang karapatang maging ama. Inirerekomenda namin na ang pangunahing pag-aalaga ay para sa ina at ang ama ay may regular na oras para sa bisita at may obligasyong suporta. Tuminga ng mediator si Bernard. Bernard, ano ang iyong kakayahan para alagaan ang iyong anak, ang iyong schedule sa trabaho, at sino ang tutulong sa iyo? Medyo nahirapan si Bernard. Ang aking nanay ay nandoon sa bahay, siya ang mag-aalalaga. Biglang tumayo si Aling Gina. Tama iyon, alagaan ko ang apo ko, dapat siya ay kasama namin. Tuminga ng mediator si Aling Gina, pakiusap na manatiling nakaupong mahinahon, ito ay isang reguladong pulong. Naupo si Aling Gina nang medyo hindi nagugustuhan at sinubukang maging malinaw pa rin si Bernard. Ako ay nagtatrabaho ngunit maaari pa rin akong mag-asikaso at si Clarita ay abala sa trabaho, walang oras para sa bata. Nagbukas ng isa pang folder si Attorney Cruz. Tungkol sa oras, ang aming kliyente ay may flexible na schedule at may suporta ng mga magulang niya para sa pagdadala at pag-uwi ng bata. Bukod dito, mayroon kaming dokumento ng lahat ng gastos ng aming kliyente para sa bata, tuition, medical, pati na rin ang bawat aktibidad. Ang kontribusyon ni Bernard naman ay hindi konsistente. Nagpatuloy ang mediator sa usapin ng ari-arian. Ang condominium ay ari-ariang nagmula sa pinagsamang kayamanan ng mag-asawa. Paano ipinaliwanag ng dalawang panig ang kanilang mga ambag? Nagbigay diin ang abogado ni Bernard. Ang pamilya ng ama ay nagbigay ng 280,000 para sa down payment. Iyon ay isang mahalagang ambag, kaya ang kahilingan namin ay ang condominium ay mapunta sa pangalan ni Bernard. Agad na binuksan ni Attorney Cruz ang talaan ng mga bayad. Hindi tinatanggi ng aming panig ang 280,000 down payment, ngunit ang natitirang halaga ng condominium humigit kumulang 2,085,000 kasama ang lahat ng interes ay pangunahing binayaran ng aming kliyente. Narito ang bank statement ng bawat bayad sa loob ng maraming taon mula sa account ng aming kliyente. Ang ambag ni Bernard sa nakaraang 24 na buwan ay 6 na beses lamang, kabuuan ay 42,000. Bukod dito, si Bernard ay may mga transaksyon mula sa pinagsamang account patungo sa kanyang ina, kabuuan ay 615,000 sa loob ng panahon ng kasal. Nang marinig ang numerong 615,000 na mutla ang mukha ni Bernard. Nagulat din si Aling Gina ng husto, lumingon sa abogado ni Bernard na para bang sinisi siya bakit pinahintulutan itong masabi. Agad na sumagot ang abogado ng panig ni Bernard. Iyon ay pera na ibinigay ni Bernard sa kanyang ina, iyon ay moral na obligasyon ng pamilya, hindi maaaring ituring na paglalabas ng ari-arian. Mahinahon na tumugon si Attorney Cruz. Ang moralidad ay hindi nakatayo ng mas mataas kaysa sa batas. Kung iyon ay pinagsamang ari-arian at ang malalaking halaga ay inilipat nang walang pahintulot ng isa sa mag-asawa, maaaring isaalang-alang ito ng hukuman sa paghahati ng ari-arian. Tumingan ng mediator si Bernard. Bernard,
Anong paliwanag mo sa mga transfer ng ito? Nag-alangan si Bernard. Ibinigay ko ang pera sa aking ina para alagaan niya, matanda na siya, kailangan niya ng pera para sa kanyang pangangailangan. Kung para sa pag-aalaga, maaari mo bang ibalik ang ilang bahagi ngayon? Bago pa man makapagsalita si Bernard, ay nagpusa si Aling Gina nang hindi sinasadya. Nagastos na ang pera sa bagong taon at iba pang gastos, hindi na kaya ibalik. Biglang tumahimik ang buong silid. Lumingon ang abogado ni Bernard kay Aling Gina nang may madilim na ekspresyon. Yumuko ng husto si Bernard, ngunit si Attorney Cruz ay hindi ngumiti, tumingin lamang siya sa mediator na parang sinasabi ng mga mata niya, siya mismo ang sumagot. Tinapik ng mediator ang kanyang panulat sa mesa. Pakiusap, maging seryoso ang dalawang panig. Kung nagastos na ang pera, iyon ay karagdagang usapin, ang mga halagang inilipat mula sa pinagsamang account ng walang pahintulot ay maaari pa ring isaalang-alang ng hukuman sa paghahati ng ari-arian. Lumipat ngayon ang tono ng Aling Gina, sinubukan niyang magsalita ng may damdamin. Ginoo, ginang ang babae na nagpakasal ay dapat sumunod sa pamilya ng asawa, ang kanya ay nagpapalayas ng pamilya. Gusto ko lamang ang aking apo. Agad na tumugon ang mediator. Nagsasalita ka ng mga damdamin, ngunit ang aming pulong ay nakabase sa batas at sa kapakanan ng bata. Dahan-dahan kong naiintindihan ang lahat, nanahimik ako sa aking upuan habang narinig ko ang bawat palitan. Sa loob ko ay hindi ako nasisiyahan sa kanilang kahirapan. Nakikita ko lamang ng malinaw sa maraming taon ay nanalo sila sa pamamagitan ng malakas na boses at presyon ng duloon. Ngayon, sa harap ng proseso, nawala ang kanilang lakas. Pagkatapos ng lahat ng pagtatalo, nagsalita ang mediator ng seryoso. Tungkol sa bata, batay sa kondisyon ngayon, inirerekomenda ko sa dalawang panig na pag-isipan ang pananatili ng bata kasama ang ina para sa katatagan. Ang ama ay may karapatang bisitahin ang bata at may obligasyong suporta. Tungkol sa ari-arian, ang kondominium ay pinagsamang ari-arian at kailangan ng tamang pagkuwenta ng ambag ng bawat isa. Kung patuloy ang pagtatalo, magiging matagal ang proseso at maaapektuhan ang lahat. Ang mediator ay nagtuturo sa dalawang panig na pag-isipan ang kasunduan. Pagkatapos ay lumingon ang mediator kay Bernard. Bernard, ang iyong kahilingan para sa pag-aalaga ng bata at para sa kondominium ay kulang pa sa sapat na basehan. Iminumungkahi kong isaalang-alang mo ang kasunduan. Ngumiti si Bernard nang mahigpit na mumula ang mukha. Tumingan niya ako, ang mga mata ay nagpapakita ng galit at pag-aasam. Ngunit sa oras na iyon ay wala na akong naramdamang pagiging may kasalanan. Ang pagkawala ng mukha ay presyo ng katotohanan. Lumingon ang abogado ni Bernard at mahinahon na nagsalita sa kliyente niya. Hindi ko marinig ang eksaktong salita, ngunit sa kilos ni Bernard ay malinaw na naiintindihan niya na humihina na ang kanyang posisyon. Binigyan ng mediator ang dalawang panig ng ilang minuto para mag-usap ng hiwalay. Lumabas kami ni Attorney Cruz sa koridor. Nagsalita siya ng mababa. Nakita mo ba? Mahina sila sa ebidensya at malakas sa sigawan. Dito ay walang halaga ang sigawan. Tumango ako. Paano ko malalaman kung handa na silang pumasok sa kasunduan? Malalaman mo kapag ang abogado nila ay nagsimulang magtanong ng mga bagay na hindi defensive, kapag nagsimula na silang tuklasin kung saan sila maaaring sumang-ayon. Pagkatapos ng ilang minuto, bumalik kaming lahat sa silid. Nagsalita ang abogado ni Bernard ng mas mahinahon kaysa dati. Ang aming panig ay handa na para sa isang paunang talakayan tungkol sa mga posibleng kasunduan. Iyon ang hudyat. Nagsimula na ang tunay na negosasyon. Sa katapusan ng 3 oras ng mediation, puno ang aking ulo, ngunit nakamit ang bawat punto. Una, ang pag-aalaga kay Luisa ay mapupunta sa akin. Si Bernard ay magkakaroon ng regular na oras para bisitahin ang bata ayon sa isang nakatakdang schedule at may nakaalalay para sa lahat ng pagkikita. Pangalawa, ang kondominium ay mananatili sa aking pangalan. Ibabayad ko ang 280,000 sa pamilya ni Bernard bilang pagkilala sa kanilang down payment sa loob ng isang napagkasunduang palugit.
Pangatlo, si Bernard ay magbibigay ng buwanang suporta para kay Luisa, isang tiyak na halaga sa pamamagitan ng direktang bank transfer. Pang-apat, ang usapin ng 615,000 piso ay isa sa ayos sa isang hiwalay na kasunduan na may sariling timeline. Nang lumapit si Bernard para pirmahan ang dokumento, nakita ko ang kanyang mukha, wala na ang dating hambog at galit. Ito na ang mukha ng isang taong nagsisimulang maiintindihan na ang mga pagpipili niya ay may katumbas na kahihinatnan. Bago lumabas sa silid, nagsalita si Aling Gina ng mababa, hindi na ang sigawan, ngunit may kasamang isang bagay na mas masakit. Para bang nanalo ka sa amin, Clarita? Yumuko ako ng bahagya. Hindi po iyon ang layunin ko. Ang layunin ko ay makamit ang patas na paraan. Lumabas kami ng gusali. Maliwanag na ang araw. Nagsalita si Attorney Cruz. Nagawa mo iyan ng maayos. Matatag ka ngunit hindi ka naging agresibo. Iyon ang dahilan kung bakit natapos ng mabilis. Tumango ako. Nawala sa aking dibdib ang pinakamatinding bigat na matagal ko nang dinadala. Nang makarating ako sa bahay ng aking mga magulang, tumakbo si Luisa patungo sa akin. Nanay, nakabalik ka na. Yumuko ako at niyakap ang aking anak. Oo, anak. Tapos na ang lahat. Nagtanong si Luisa ng mahinahon. Magiging maayos na ba tayo? Hinagod ko ang buhok ng anak ko. Tayo ay magiging maayos, hindi lang magiging mas maayos pa. Isang linggo pagkatapos ng mediation, nagsimula akong mag-ayos ng mga bagay ng dahan-dahan. Ibinayad ko ang halaga para sa pamilya ni Bernard sa loob ng napagkasunduang araw. Ginawa ko ito ng tahimik, walang mga salita, walang anumang humatol sa nakaraan. Gusto ko lamang na malinis ang lahat at walang dahilan para muling bumalik sila sa aking buhay. Sa araw na dumating si Bernard para kunin ang kanyang mga gamit, pumunta siya ng mag-isa. Si Aling Gina ay hindi sumama, malamang ay hindi niya gustong mapahiya pa ng higit. Nanatayo si Bernard sa gitna ng sala at tiningnan ang paligid. Ang mga mata niya ay lumipas sa mga sulok na matagal na niyang kinagisnan. Nagsalita siya ng mababa. Humihingi ako ng tawad, noon ay hindi ko naintindihan ang mga bagay. Hindi ko sinagot ng okay lang. Nagsalita lamang ako ng totoo. Hindi ka bulag, pinili mo lamang na tumingnan sa direksyon ng iyong ina. Nag-angat si Bernard ng isang kahon ng kanyang mga gamit. Bago siya lumabas, lumingon siya at tumingin kay Luisa na nakatayo sa pintuan ng kwarto. Nagsalita si Luisa ng mahinahon. Tatay, huwag nang sigihin si nanay, ha. Ang pangungusap na iyon ay tulad ng isang panghuling pako ng katotohanan. Lumingon si Bernard nang may namumula ang mga mata, ngunit hindi siya nakapagsalita ng kahit ano. Lumabas na siya ng walang imik. Nang makaalis na siya, tinawagan ko agad ang isang locksmith. Ang tunog ng paggawa ng bagong kandado ay tumalab sa labas ng pintuan at naramdaman ko ang isang bagay na tulad ng pagpupunas ng isang pisara na handa ng mapuno ng bagong sulat. Kinuha ko ang bagong bungkos ng susi at hawak-hawak ito ng sandali at biglang naramdaman ang isang bagay na hindi ko pa naranasan nang matagal, ang kontrol sa aking sariling espasyo. Sa mga sumunod na buwan, dahan-dahan ang pagbabago. Ibinenta ko ang mabibigat na kasangkapan na iminungkahi ni Aling Gina para maging may dignidad ang bahay at pinalitan ng mas magaan at mas angkop. Pinintahan ko ang kwarto ni Luisa ng mas maliwanag na kulay at nagbitay ng mga larawang gusto ng bata. Nagtanim ako ng isang maliit na halaman sa malapit sa bintana, parang paalala sa sarili ko. Ang buhay ay patuloy na lumalago kapag handa kang alugaan ito. Ang trabaho ko ay naging mas malinaw, walang mga abala mula sa bahay na kailangang hawakan, walang pangako na kailangang putulin para mahabol ang ibang responsibilidad. Ang aking produktibidad ay tumaas at ang aking suweldo ay lumago. Gumawa ako ng espesyal na savings account para kay Luisa. Tinawag ko itong pondo ng kabataan. Bawat buwan, ang suportang ipinadala ni Bernard para sa bata ay inilalagay ko doon. Gusto kong malaman ng aking anak pag malaki niya na ang kanyang ama ay may responsibilidad kahit na hindi na sila magkasamang nakatira. Kalahating taon pagkatapos, nabalitaan ko mula sa isang kaibigan na si Aling Gina ay muling nag-invest ng pera sa isang kahina-hinalang investment scheme
at nawala ang malaking bahagi. Si Bernard ay kinailangang tumulong sa kanyang ina para sa utang ang kanyang trabaho ay naapektuhan at ang buhay niya ay naging mas mahirap kaysa noong kasama pa kami. Hindi ako nasisiyahan. Hindi ko nais ang kasamaan ng sinuman kahit ng mga nagdulot ng sakit sa akin. Naramdaman ko lamang ang isang katotohanan. Ang mga pagpipilian ay may katumbas na kahihinatnan. Ito ay totoo para sa lahat. Isang beses ay pumunta si Bernard sa pintuan ng paaralan para makita si Luisa ng mas maaga kaysa sa nakatakdang iskedyul. Nagpadala ako ng mensahe. Mali ang araw. Ang susunod na Sabado ang nakatakda. Mangyaring abisuhan muna para maayos ang lahat. Napatigil siya sa labas ng gate. Marahil ito ang unang beses na tunay niyang naiintindihan na ang mga patakaran ay seryoso, hindi lamang mga salita, kundi isang kasunduan na may katumbas na proteksyon. Hindi siya nagalit, naramdaman ko na siya ay nagsisimulang maiintindihan. Isang simpleng katotohanan ang natutuhan ko sa lahat ng ito. Sa aming buhay, madalas tayong nagtitiwala sa mga tao dahil mahal natin sila. Iyon ay tama. Ngunit ang pagmamahal ay hindi nangangahulugang kailangang pabayaan ang iyong sarili o ang iyong anak sa ilusyon ng kapayapaan. Ang tunay na kapayapaan ay hindi nagsisimula kapag nanahimik ka dahil natatakot ka. Nagsisimula ito kapag nanahimik ka dahil ligtas ka na. At ang ligtas na iyon ang itinuturo ko sa aking anak sa bawat araw na lumilipas. Hindi sa pamamagitan ng mga salita, sa pamamagitan ng aking buhay